Mr. Silent Channel. Kabanata 3171-3180. Primordial Beast. Tara na, sabi ni Yang. Pagkatapos ay tumungo silang 8 sa direksyong ipinahiwatig ng mapa. Mukhang hindi malapit ang distansya. Sa sinaunang ilang, si Yang Yiyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Ito ay isang mundong ganap na naiiba sa God Realm para sa kanya. Siyempre, sa asensya, ang sinaunang ilang ay ang God Realm pa rin. Inabandona lang ito ng mainstream God Realm. Napatay niya ang isang mahirap na pinuno ng 10,000 Demons Dynasty sa isang kisap mata. Ang mga pinuno ng iba pang 3 pamilya, ang Big at Small Gods and Demons Sect at ang Gods and Demons Dynasty, ay hindi ang una, ngunit lahat sila ay mga matatalinong tao. Kahit na sila ay nanumpa sa ilalim ng pamimilit ni Yang, lahat sila ay nasa iisang bangka ngayon. Hindi nakita ng 3 na hindi sila ipapahiya ni Yang Yiyu, at lahat sila ay nagpahinga. Walang gaanong pag-aalala, at maging ang pinuno ng Small Gods and Demon Sect, si Kyunan, ay nakatingin pa rin kay Yang Yiyu na may curious na mga mata. Siyempre, ang uri ng lihim na pagtingin sa kanya habang naglalakad sa likod ni Yang Yiyu. Paanong hindi alam ni Yang ang tungkol sa mga aksyon ng pinuno ng Small Gods and Demon Sect, si Kyunan? Sa kanyang malakas na pangunawa, alam niya nang hindi man lang tumitingin na ang pinuno ng Small God at Demon Sect ay nakatitig sa kanya. Noong una, walang pakialam si Yang Yian, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, hindi komportable si Yang. Kung tutusin, kahit sino ay hindi komportable kung may tumitig sa kanila mula sa likuran. Matapos maglakad pababa mula sa tuktok ng bundok ng mahigit 1 oras, sa wakas ay hindi na napigilan ni Yang. Huminto siya at tumingin kay Kyunan, ang pinuno ng Small God and Demon Sect, at sinabing, bakit ka nakatitig sa akin? May bulaklak ba sa likod ng upuang ito? Biglang huminto si Yang Yian at tumalikod para itanong ang tanong na ito, na ikinatakot ng pinuno ng Small God at Demon Sect. Ngunit sa mga mata ni Yang Yian, ang pinakakinakabahang tao ay hindi si Kyunan, ang pinuno ng maliit na Diyos at Demon Sect, kundi si Macheni, ang pinuno ng dakilang Diyos at Demon Sect. Bago makapagsalita si Kyunan, nagmamadaling humakbang si Macheni at kinakabahang sinabi kay Yang Yiyu, huwag mo akong sisihin, Emperor Yuntian. Walang intensyon si Sect Master Kyu na saktan ako. Wala siyang intensyon na saktan ako. Sa puso ni Macheni, si Yang Yiyu ay hindi isang ordinaryong tao. Bilang pinuno ng isang sekta, isang sapilitang kurso para sa kanya na malaman ang mga pangunahing puwersa sa God Realm o ang mga sikat na figure sa God Realm. Kahit na hindi niya alam ng malalim ang mga ito, kailangan lang niyang malaman ang mga pangunahing impormasyon. At para sa isang taong tulad ni Yang Yiyu na hindi ordinaryong tao, kailangan niyang malaman ang higit pa. Kilala ni Macheni si Yang Yiyu bilang isang tao ng isang panig at isang hegemon ng isang panig. Alam niya na si Yang Yiyu ay umakyat mula sa langit at isang malakas na tao na nakarating sa kinaroroonan niya ngayon hakbang-hakbang. Mula sa pagtugis ng 33 Heavens Palace, hanggang sa pag-counter-attack sa isang desperado na sitwasyon, sa pakikipaglaban sa 33 Heavens Palace at Emperor Zun, sa pagpatay kay Emperor Zun, hanggang sa pagtatatag ng Yunmen Heavenly Court, sa pagtatatag ng Yunmen Daoist Sect, pagiging sentro ng Daoist Sect ng Diyos sa gitna ng 5 Daoist Sect. Daoist Strongman Julie Patriarch na may paglilinang sa ikalimang antas ng Hidaw, upang patayin si Shui Wujian, at patayin ang pinuno ng Wanmo Chao Sect sa isang iglap ngayon. Ang lahat ng ito ay nagpabatid kay Macheni na ang lakas ng Yunmen Daoist Master sa kanyang harapan ay tiyak na hindi kasing simple ng ikalimang antas ng Hidaw na tila sa ibabaw. Niwala siyang ideya sa lalim ni Yang Yiyu. Ang punto ay ang lahat ng mga gawa ni Yang Yiyu ay nagpapakita na ang Yunmen Heavenly Emperor Yunmen Daoist Master ay talagang hindi isang mabuting tao, at paano naman si Kyunan? Bagamat tila magkasalungat sila ni Kyunan, sa puso ni Macheni, si Kyunan ay palaging magiging kanyang nakababatang kapatid na babae, kababata, at kamag-anak, at hindi niya dapat hayaang magkaroon ng gulo si Kyunan. Naisip pa ito ni Macheni sa kanyang puso. Kung magalit si Yang Yiyu kay Kyunan, paprotektahan niya si Kyunan kahit ipagsapalaran niya ang kanyang buhay. Tumayo siya para humingi ng awan ng walang pag-aalinlangan. Ang eksenang ito ay nagdulot ng mainit na pakiramdam sa mga mata ni Kyunan, at nagmura siya sa kanyang puso, malaking tanga. Pagkatapos ay sumangot ng malamig si Kyunan at nagsabi, huwag mo akong abalahin sa aking negosyo. Nasanay na si Macheni sa kawalan ng pasasalamat ni Kyunan, at ngumiti lang siya ng mapait kay Kyunan, ngunit hindi natinag ang kanyang mga mata na nakaharap kay Yang Yiyu nang tumayo ito sa harapan niya. Ngayon ay si Yang Yiyu ang medyo nalilito. Ang 2 taong ito. Interesting. Bigla siyang gustong tumawa. Naisip ang mga pangalan ng dakilang Diyos at sekta ng demonyo at ang maliit na Diyos at sekta ng demonyo. Pagtingin sa mga mata ng 2 taong ito, tila pamilyar na tingin ang nakita niya, syempre hindi sa kahulugan ng pagkakakilala sa kanila, ngunit mayroon na siya noon kapag kaharap ang kanyang babae. Sa isang iglap, may naintindihan si Yang Yiyu. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Kyunan, ang pinuno ng Small God and Demon Sect, ay humakbang pasulong at direktang sinabi, huwag kang magkamali, Emperor Yuntian, na curious lang ako sa iyo, kaya tiningnan kita ng ilang beses. Tumawa si Yang Yiyu at sinabing, hindi mo lang ako tiningnan ng ilang beses,
Tinitigan mo ako ng higit sa 1 oras. Ako. Si Kyunan ay hindi nakaimik, at ang kanyang mukha ay namula pagkatapos ma-expose ni Yang. Hahaha, pamilya na kayong tatlo, huwag kayong kabahan, hindi ako demonyo, tawa ng tawa si Yang Yiu at biniro ang tatlong tao. Dahil sa kanyang ngiti, gumaan ang pakiramdam ng dalawang tao mula sa Small and Large God at Demon Sects at Wu Junpang ng God and Demon Dynasty. Nang marinig na hindi talaga galit si Yang Yiu, matapang na sinabi ni Kyunan, ako. Marami na akong narinig tungkol sa iyong mga gawa, Emperor Yun Tian, at lagi kitang hinahangaan at iginagalang. Noon pa man, pinangarap kong makita ka ng personal balang araw, at ngayon ay tadhana na. Si Matcheni ng dakilang Diyos at Demon Sect ay nabalisa nang marinig niya ang mga salitang ito. Parang hindi tama. Para itong isang batang babae na humahanga sa bayani sa kanyang puso, at ang bayaning ito ay biglang sumulpot sa kanyang harapan at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal. Biglang umasim ang selos ni Matcheni. Hindi niya napigil ang umubo ng 2 beses. Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Yiu. Ngayon ay masigurado siya na may kwento sa pagitan ni Matcheni at Kyunan. Kahit na hindi pa niya kilala ang 2 taong ito, mula sa mga pangalan ng kanilang malaki at maliliit na sekta ng mga Diyos at demonyo at ang kanilang pagganap sa sandaling ito, si Yang, bilang isang taong nakaranas nito, ay natural na makakita ng ilang mga problema. Ang hula niya ay tiyak na magkasintahan ang 2 taong ito na may love story. Tila may mga hindi pagkakaunawaan at contradiction sa pagitan nila. Sa ibabaw, hindi sila magkasundo, ngunit sa katunayan, sila ay may isa't isa sa kanilang mga mata. Ang maasim na mga mata ni Matcheni ay nagpasigurado kay Yang Yiu sa hulang ito, na talagang napaka-interesante. Siyempre, bagamat siya, si Yang, ay mahilig sa magagandang babae, hindi siya kailanman gumawa ng anumang bagay upang manakawan ang mga babae ng ibang tao. Ito ay purong kawili-wili. Kung maaari, tutulungan din niya itong pares ng Mandarin Duck. Napansin din ni Yang Yiu na kawili-wili ang mga salita ni Kyunan, at parang fan ito. Ngumiti siya at sinabing, hindi ko inaasahan na balang araw ako, Yang, ay hahangaan. Salamat, Miss Kyunan, sa iyong kabutihan. May narinig ako. I wonder if Emperor Yun Tian can satisfy my curiosity. Naisip ni Kyunan na madaling kausap si Yang Yian, kaya matapang siyang nagtanong. Sabihin mo lang sa akin. Napangiti si Yang Yian, ngunit sinabi niya habang naglalakad. Natuwa si Kyunan at sinabi, nabalitaan ko na si Emperor Yun Tian ay maraming Daoist partner. Kabilang sa mga ito ay, bago siya matapos magsalita, si Yang Yian naman ang napahiya at umubo. Ahem. Awkward na umubo si Yang. Ano ang gagawin ng babaeng ito? Nasa tabi niya pa rin ang anak niya, bakit ganoon ang tanong niya? Pero dahil natanong na siya, umubo na lang siya para pagtakpan ang kahihiyan niya. Sa kabutihang palad, lihim niyang sinulyapan ang kanyang anak na si Yang Xingfu, ngunit nakita niyang ngumiti lang ng pilyo si Yang Xingfu at wala nang ibang ekspresyon, na nagpagan ng pakiramdam ni Yang. Ang pagkakaroon niya ng maraming babae ay isang bagay na lagi niyang iniiwasan sa harap ng kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi huminto si Kyunan sa pagtatanong, at nagpatuloy, nabalitaan ko na mayroong isang Daoist partner na nagngangalang Jizik siya na iyong nakababatang kapatid na babae. Ipinaglaban mo si Jizik siya at muntik nang sirain ang pamilya Ji sa God Realm, at pinatay pa ang mga direktang inapo ng pamilya Julie. Noong panahong iyon, Emperor Yun Tian, ang iyong pagtatanim ay hindi mataas, at ito ay naging napakadelikado para sa iyo at sa pamilya ni Julie. Para kay Jizik siya gusto kong malaman kung nangyari ito. Pagkatapos pakinggan si Kyunan, mapait na ngumiti si Yang Yiu at tumango, hindi naman ganoon ka-exaggerated, pero totoo. Kung tungkol sa bagay na hanapin ang nakababatang kapatid na babae noon, natural na hindi niya ito itatanggi, at iniisip pa nga na ito ang pinakatamang bagay na ginawa niya. Talagang mabuti, naiinggit talaga ako sa iyong kapatid na babae. Ilang lalaki sa mundo ang kayang ipaglaban ang kanilang pinakamamahal na babae. Nang sabihin ito ni Kyunan, talagang naiinggit siya, ngunit puno rin ng kawalan, at tinitigan ng masama si Matcheni, at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo na may mapait na mukha. Lalong naging sigurado si Yang Yiu na may kwento sa pagitan nilang dalawa. Anyway, hindi pa sila nakakarating sa kanilang destinasyon, kaya interesado si Yang Yiu na marinig ang mga love story ng ibang tao, kaya nakangiting tinanong niya si Kyunan, mukhang may kwento rin si Miss Kyunan. Gusto mo bang sabihin sa akin? Gusto kong marinig. Mapait na ngumiti si Kyunan at sinabing, ako. Hindi ako kasing swerte ng sinuman sa iyong mga kapatid na babae. Wala pa akong nakilalang sinumang maaaring lumaban para sa akin, ngunit mayroon akong walang pusong lalaki sa halip. Nagulat si Matcheni nang marinig niya ito. Ibinaba niya ang kanyang ulo, at bakas sa kanyang mga mata ang bakas ng determinasyon. The next moment, parang nakapagdesisyon na siya. Nang magsasalita na sana siya ay napatigil siya nang may umuungal sa kanyang harapan. Boom! May nangyayari sa harap ng Emperor. 13 ang nagsalita sa unang pagkakataon. Nagbago ang mukha ni Yang Yiu at tumigil siya. Nakaramdam siya ng marahas na hininga na papalapit sa kanila. Maging alerto ang lahat, tumingin si Yang Yiu at sabay na tinanong si Zikan Shenmo, alam mo ba kung ano ito, kapwa Zikan? Ito ay dapat na isang prehistoric beast.
Ang hininga nito ay condensed at marahas. Malamang na nakatagpo tayo ng prehistoric beast, sabi ni Zikan Shenmo na medyo pangit ang mukha. Huwag maghintay ngayon. Walang update ngayon, mag-a-update bukas. Kabanata 3172 6 na mata banal na liwanag. Nakita ni Yang Yian na napakasama ng mukha ni Zikan God at Demon. Bagamat narinig niya itong nagsalita tungkol sa mga panganib ng sinaunang ilang noon, hindi niya akalain na ito ay kasing sama ng ngayon. Siya, hindi maiwasang magtanong, may problema ba? Si Zikan God at Demon ay same time na nagsabi, bagaman sinabi ko noon na may mga makapangyarihang prehistoric beast sa sinaunang kagubatan, sa totoo lang, bihira ko silang makita sa ilang beses na pagpunta ko rito. Kahit na nakatagpo ko sila, lahat sila ay mas maliit. Kung tungkol sa malalaking prehistoric beast, hindi ko pa sila nakita o nakatagpo ng mga ito sa isang malaking kahulugan. Okay lang, kailangan lang nating mag-ingat. Maaaring hindi ito darating para sa atin. Si Yang Yian ay nag-aatubili na aliw kay Zikan God at Demon. Ang iba ay alerto din at tumingin sa harapan. Nang marinig ang pag-aliw ni Yang Yian kay Zikan God at Demon, ngumiti silang lahat ng mapait. Ang lahat ay nasa antas ng hidaw. Bagamat hindi nila magagamit ang kanilang divine sense sa malupit na kapaligiran ng sinaunang ilang, maaari pa rin nilang makilala na ang dagandong ng halimaw ay darating para sa kanila. Boom, boom. Ang lupa ay umuuga, sunod-sunod. Ito ay tulad ng ilang malaking buhay, naglalakad. Bitik. Sa wakas, isang malaking puno ang nabali sa harapan nila. Napatingin ang lahat. Haze. Sabay-sabay na tunog ng mga taong sumisipsip ng malamig na hangin. Nakita nila ito. 50 metro lang sa harap nila. Isang malaking ulo ang lumitaw. Parang isang dinosaur. Agad na nag-flash sa isip ni Yang Yian ang dinosaur scene sa Jurassic movie. Ngunit alam niya na ito ay dalawang magkaibang bagay. Ang ulong ito ay katulad lamang ng isang dinosaur, na may isang sungay at 6 na mata. Isang gatas na puting ulo na may 6 na pulang dugo na mata at isang sungay. Ang ulo lang ay kasing laki ng bahay. Gusto niyang tumakbo, ngunit sumuko dahil pakiramdam niya ay tinatitigan siya. Ikaw, nararamdaman mo ba na ikaw ay tina-target? Sa oras na ito, nagtanong si Yang Xingfu sa mahinang boses. Sabay-sabay na tumango ang lahat. Obviously, pareho silang lahat. Imposibleng makatakas. Ang pagiging tinitigan ng malaking tao na ito, ang pagtakas ay hindi magandang ideya. Anong klaseng halimaw ito? Ungol ni Yang Yian. Sa sandaling ito, ang Diyos at Demon King na si Wu Junpang ng God and Demon Dynasty ang lumunok at nagsabing, nakakita ako ng mga tala tungkol sa mga prehistoric dream beast sa abandonadong lupain ng langit sa mga class eco ng aking Diyos at Demon Palace. May paglalarawan ng 6 na mata, ang 6 na mata na unicorn. Ito ay isang uri ng mabangis na hayop sa simula ng prehistoric times. Ang 6 na mata ay nagtataglay ng 6 na likas na mahiwagang kapangyarihan, tubig, apoy, hangin, kulog, kalawakan, at paglamon. Ang unicorn ay may napakalakas na puwersa na maaaring basagin ang langit at lupa. Ang 6 na mata ay may iba't ibang katangian, tulad ng pagbara sa kalawakan at panlabas na puwersang lumalamon. Akala ko ay extinct na ito noong prehistoric times, pero hindi ko inaasahan na umiiral pa rin ito. Gayunpaman, mukhang lahat ng mga mata nito ay pula, na hindi katulad ng 6 na mata at 6 na kulay na naitala sa mga class eco. Hindi ko alam kung umiiral pa rin ang 6 ay magical power. Para sa naturang prehistoric beast, ang 6 na mata at unicorn ay parehong kayamanan. Gaano kalakas ito? Tanong ni Yang Xingfu na kumikinang ang mga mata. Mapait na ngumiti ang Diyos at Demon King at umiling, sinabing, walang tala ng lakas nito, ngunit ito ay tiyak na isang bagay na hindi pangkaraniwan. Kung maiiwasan natin ito, mas mabuti pang gawin mo. Tumingin si Yang Yiu sa mga mata ng kanyang anak at nagmura, ano ang iniisip mo, maliit na brat? Hindi lahat ng kayamanan ay makukuha. Ang malaking tao na ito sa harap namin ay malamang na mahirap harapin. Tama ang Diyos at Demon King. Tingnan natin kung ano ang mangyayari mamaya. Kung makakaalis tayo ng ligtas, huwag mong guluhin itong 6 na mata na hayop na ito. Hehe, sabi ko lang, huwag kang magalit, pare. Ngumiti si Yang Xingfu nang may paghingi ng tawad. Nakakailang sabihin na hindi sila naglakas loob na kumilos at tumayo. Matapos ang 6 na mata na unicorn ay may malaking ulo, hindi ito gumagalaw, ngunit patuloy lamang na nakatingin sa kanila gamit ang kanyang 6 na mata. Deadlocked ang dalawang panig. Walang gumalaw. Ilang minuto ang lumipas sa isang iglap. Nararamdaman pa rin ni Yang Xingfu ang panggigipit, hindi napigilan ni Yang Xingfu na sabihin, Ama, hindi ito solusyon. Hindi tayo maaaring manatili sa isang pagkapatas. Saglit na nag-isip si Yang Yiu at sinabing, bueno, subukan nating gumalaw. Kung hindi pa rin gumagalaw ang 6 na mata na unicorn, ibig sabihin ay hindi tayo aatake nito. Umikot tayo at umalis. Kung may anumang paggalaw, patayin mo ito. Okay. Agad namang tumugon ang lahat. Ito ay hindi isang solusyon upang manatili sa isang pagkapatas tulad nito. Hindi naman siguro gustong ipahiya sila ng 6 na mata na unicorn na ito. Baka curious na tao lang yun. Pagkatapos ay iwinagayway ni Yang Yiu ang kanyang kamay at dahan-daang umatras ang lahat.
Isang hakbang, dalawang hakbang. Walang galaw. Hindi gumagalaw ang malaking ulo ng anim na mata na unicorn. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Yang Yio. Sa kabutihang palad, hanggat hindi sila hinabol ng anim na mata na unicorn, maaari silang umikot dito. Sa isang kisap mata, umatras sila ng mahigit 10 metro. Sa wakas ay sinabi ni Yang Yio, mukhang okay lang. Atras tayo ng 50 metro at mabilis na umalis. Hindi maganda, mabilis na maghiwa-hiwalay. Bago matapos magsalita si Yang Yio, sumigaw si Zikan God at Demon. Agad itong nakita ng lahat. Ngunit sa sandaling ito, kumikinang ang anim na mata ng anim na mata na unicorn, at ang bawat mata ay tila may puyo ng tubig. Nagbago ang kulay dugong mga mata sa sandaling ito. Anim na nakakasilaw na ilaw ng dugo ang pumutok at dumiretso sa kanila. Umuungol. Kasabay nito, isang nakakagulat na dagandong ang umalangaw sa buong mundo. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat na madilim ang mundo. Ngunit nakita nilang biglang bumangon ang malaking ulo ng anim na mata na unicorn. At nakita ng lahat ang malaking katawan ng anim na mata na unicorn. Ito ay talagang isang malaking bagay. Mga daan-daang talampakan ng taas. Umalis ka na. Sigaw ni Yang Yio. Lahat ay nagsisigawan, ngunit pumailang lang sa langit. Sa isang iglap, nasa ere na sila. Noong una ay inakala nila na maiiwasan nila ang anim na ilaw ng dugo na kasing kapal ng mga tangke ng tubig, o ang umaataking mga banal na ilaw na sumasabog mula sa anim na mata ng unicorn, ngunit hindi nila inaasahan na ang anim na ilaw ng dugo ay tatalikod at hahabulin sila na parang mga buhay na bagay. Sa sandaling ito, ang 7 figures sa kanila ay pinagsama sa isa. Ang una nilang ginawa ay pag-isahin ang 7th Saint Demon Spirit at ang Purple Chin Demon. Nagkaroon sila ng kontrata sa pagitan nila para tulungan ang isa't isa at maging isa. Ang pinuno ng Wanmo Chao sect ay pinatay ni Yang Yio. Ngayon ang mga pinuno na lamang ng malaki at maliliit na sekta ng demonyo, sina Ma Cheni at Qiunan, at ang mga Demon Kings ng Demon Dynasty, sina Wu Junpang at Yang Yio, 13 at Yang Xingfu, ang natira. Hinabol ng 6 na ilaw ng dugo ang 7 tao. Sumigaw si Yang Yio, si Shinger at 13 ay haharapin ng isa, at ang iba ay mag-counterattack ng tig-isa. Oo. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Sa ganitong paraan, ang 6 na mata na ilaw ay haharap sa isa't isa. Dahil hindi nila ito maiiwasan, kailangan nilang harapin ito. Inayos muna ni Yang Yio ang sarili sa hangin, nakaharap sa liwanag na may 6 na mata, at malamig na bamantong hininga, pinarurusahan ng langit ang mundo, nang iwinagayway niya ang kanyang kamay, maliwanag ang banal na liwanag sa kanyang palad, at bigla niyang natama ng palad ng makalangit na parusa. Boom! Sa isang dagandong, ang kapangyarihan ng kanyang palad ay tumama sa isang 6 na mata na banal na liwanag. Ang hindi niya inaasahan ay ang sumunod na sandali, pagkatapos na sumabog ang 6 na mata na banal na liwanag, bigla itong naging isang malaking apoy na tumangay patungo sa kanya. Sa sandaling ito, talagang naiintindihan niya ang tunay na kahulugan ng divine power na may 6 na mata na binanggit noon ng Diyos at Demon King. Tubig, apoy, hangin, kulog, kalawakan, at paglunok, bawat isa sa 6 na mata na banal na liwanag ay may sariling banal na kapangyarihan. Ano? Nakatagpo niya sa sandaling ito ay ang banal na liwanag ng apoy na katangian. Kabanata 3173 tinamaan at lumipad si Yang. Hindi inaasahan ni Yang Yian na ang 6 na mata na unicorn na ito ay may ganoong kakayahan, at nilamon ng apoy. Naramdaman niya ang alon ng init na papalapit sa kanya. Halos kaagad, kumalat ang kanyang magic power sa buong katawan niya para ipagtanggol ang sarili. Sa isang galaw lang, nasunog ang kanyang magic defense, at direktang umabot sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng apoy. Ah! Sigaw ni Yang Yian. Nasusunog lahat ng damit at buhok niya. Kumalat sa buong katawan niya ang nakakapasong sakit. Buti na lang malakas ang katawan niya. Matapos sunugin ng kapangyarihan ng apoy ang kanyang balat, sumambulat ang karanasan sa kanyang malasalaming katawan, na nakatiis sa apoy at patuloy na nag-aapoy. Pagkatapos, 6 na beses na kusang umikot ang tubig ng Fountain of Youth sa buong katawan niya. Kung saan man ito dumaan, hindi lang nito naapula ang apoy, kundi naayos din ang nasunog na katawan. Ho! Sa wakas ay huminga si Yang Yian, at ang kanyang buhok at kilay ay bumalik sa kanyang isip. Mabilis din siyang naglabas ng isang set ng damit mula sa Chen Kun Pot at isinuot iyon. Malapit na tawag nito pero pinagpawisan din siya. Nahuli siya at natalo. Sa kabutihang palad, nilinang niya ang kanyang pisikal na katawan at nagkaroon ng Fountain of Youth. Kung hindi, nawalan siya ng kalahati ng kanyang buhay. Siyempre, ang pagsasabi ng kalahati ng kanyang buhay ay medyo pinalaki, ngunit tiyak na siya ay nasa malaking problema. Naramdaman din niya ang bangis ng sinaunang halimaw. Matapos malutas ang kanyang sariling krisis, pumunta si Yang Yiu upang makita ang ibang mga tao sa lalong madaling panahon. Ngunit nalaman niyang lahat sila ay nalilibyugan ng 6 na mata na banal na liwanag. Tila tulad niya, pagkatapos na harapin ang 6 na mata na banal na liwanag, maaaring hindi naisip ng lahat na ang banal na liwanag ay isang maling akala lamang, at ang tunay na panganib ay ang kapangyarihan ng katangian ng banal na liwanag.
Nais ni Yang Yiyo na tulungan ang kanyang anak at ang 13 sa lalong madaling panahon, ngunit nalaman niyang ang pag-atake ng 6 na mata na unicorn ay dumating sa pangalawang pagkakataon. Ang malaking unicorn sa ulo ng halimaw na ito ay parang isang haligi sa langit. Sa sandaling ito ay nagniningning na may nakasisilaw na puting liwanag at naglalabas ng walang kapantay na aura. Sa pangunawa ni Yang Yiyo, tila mas malakas ito kaysa sa aura ng mga santo ng unang antas ng banal na daan. Dahil dito ay nakaramdam siya ng kaba. Malinaw na ito ang pinakahuling galaw ng malaking halimaw na ito. Kung ang halimaw na ito ay maaaring sumabog sa pag-atake na ito, wala siyang pakialam sa sandaling ito, dahil nakatakas na siya sa panganib, ngunit ang iba ay malinaw na nangangailangan ng oras. Buzz! Ang sungay na pag-atake ng 6 na mata na unicorn ay sa wakas ay sumabog na may buzz, at dumiretso sa kanila. Kung ito ay talagang sumabog, ang kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Kinagat ni Yang Yiyo ang kanyang mga ngipin, wala nang ibang paraan, at wala nang oras para isipin iyon, kaya makakagat lang siya ng bala at sumulong. Isang berdeng ilaw ang kumislap sa kanyang kamay, at ang Green Willow Divine Tree ay nasa kanyang kamay. I-break mo to para sa akin. Gamit ang kanyang magic power at ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao, tumalon si Yang Yiyo at natama ng Green Willow Divine Light sa lumalaking puting liwanag ng sungay. Boom! Ang langit ay puno ng berde. Agad nitong tinabyunan ang puting liwanag. Ang kapangyarihan ng likas na Green Willow Divine Tree na nagsilang ng kaguluhan ay hindi kailanman naging mahina. Pagkatapos ng isang mapurol na tunog, berde at puti ang magkakaugnay. Sa huli, ang Green Willow Divine Light ang nangunguna. Ang kapangyarihan ng sungay ng 6 na mata na unicorn ay tuluyang nilamon ng Green Willow Divine Light na parang natakpan ito ng buo. Pagkatapos ng pag-ataking ito, si Yang Yiyan ay nasuspine sa hangin, huminga ng mabigat. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya na ang Diyos at Demon King na si Wu Junpang ang unang nakatakas mula sa bitag at lumabas sa isang malaking bula. Namutla ang mukha niya. Halata na nakaharap niya ang kapangyarihan ng katangian ng tubig sa 6 na mata na banal na liwanag. Tandaan na si Zikan ang biglang sumulpot sa kaibuturan ni Yang Yiyan. Nakatakas siya mula sa bitag gaya ng inaasahan ni Yang Yiyan, dahil tinulungan ng Saint Demon Spirit Old 7 si Zikan God at Demon. Bagamat parang namumutla ang mukha niya, hindi naman siya seryoso. Nagtanong si Yang Yiyan, okay lang ba? Umiling si Zikan God and Demon, ayos lang. Tinamaan ako ng lumalamon na kapangyarihan ng 6 na mata nitong masamang hayop. Buti na lang at may ikapitong kapatid na babae na nag-aalaga dito. Sa susunod na sandali, ang 13 at ang kanyang anak na si Yang Xingfo ay lumabas mula sa isang bola ng kulog, at pagkatapos ay nawala ang kulog. Ang tubig, apoy, hangin at kulog na espasyo ng 6 na mata na unicorn ay nilamon ng 6 na mata na katangian, at ngayon ay hangin at espasyo na lamang ang natitira. Tulungan mo silang dalawa, babantayan ko ang masamang hayop na ito. Nagsalita si Yang Yiyan nang hindi lumilingon. Okay. Oo, ama. Alam ng lahat na hiniling ni Yang Yiyo sa kanila na tulungan si Macheni mula sa Dakilang Diyos at Demon Sect at Kyunan mula sa Small God at Demon Sect. Si Macheni ay nakulong sa buhawi, at si Kyuman ay nawala ng walang bakas. Siyempre, mararamdaman ng lahat na naroon pa rin ang hininga ni Kyunan, ngunit nakulong siya sa attribute space ng 6 na mata na unicorn. Sa sandaling ito, ang 6 na mata na unicorn ay tumingin kay Yang Yiyo. Ang 6 na mata ay duguan, at ang mga mata ay kasing laki ng mga gilingang bato. Tila hindi nito inaasahan na si Yang Yiyo, isang maliit na tao, ay talagang mabitag ang kapangyarihan nitong unicorn. Sa sandaling ito, iniisip ni Yang Yiyo sa kanyang puso kung kaya niyang patayin ang malaking masamang hayop na ito. Sa mga tuntunin ng lakas, naramdaman ni Yang Yiyo na ang 6 na mata na unicorn na ito ay isang antas na mas malakas kaysa sa unang antas ng banal na landas, ngunit hindi nito maagaw ang pangalawang antas. Kung nakipag-away siya sa Green Willow Divine Tree ng buong lakas, maaari siyang lumaban, ngunit ang 6 na mata na banal na liwanag ng masamang halimaw na ito ay may mga katangian, na medyo mahirap. Upang maging tumpak, ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan ng masamang halimaw na ito ay nagmumula sa sungay sa ulo nito, na siyang kapangyarihang makapagpapalabas ng dalisay at malakas na puwersa. Ang antas ng banal na landas ay bihira sa mundo, hindi banggitin na makakatagpo siya ng isang halimaw na maihahambing sa banal na landas pagkatapos makarating sa sinaunang ilang. Grabe pa rin ang pressure sa puso niya. Ngunit sa oras na ito, tila walang paraan upang umatras, o walang paraan. Dahil nalaman ni Yang Yiyo na ikinulong siya ng masamang halimaw na nasa harapan niya. Ang pakiramdam ng pagiging nakakulong ay katulad ng pagiging hubot-hubad na nagpapahirap sa kanya. Takot ba ako sa isang halimaw na katulad mo? Sabi ni Yang Yiyo sa sarili. Sa katunayan, alam niya na isa rin itong magandang pagkakataon para maasa ang kanyang kakayahan, at ang kalaban ay isang primitive beast. Sa mga salita ng Purple Chin God at Demon, ang ganitong uri ng hayop ay walang espiritual na katalinuhan, at ang likas na kamalayan nito ay isang mabangis na hayop. Kung ikukumpara sa mga Diyos ng parehong antas, ito ay mas madaling harapin. Umuungol. Sa wakas, umungal sa kanya ang 6 na mata na unicorn. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yiyan na may whirlpool muli sa 6 na mata nito.
Ito ay nagpapahiwatig na ang pangalawang anim na mata na pag-atake ay malapit nang magsimula. Paano ito mabibigyan ni Yang Yian ng pagkakataon? Mula sa mga nakaraang obserbasyon, ang anim na mata na pag-atake ng anim na mata ng unicorn ay tumatagal ng oras, mga 10 paghinga. Kaya't nagpasya siya, at ang berdeng willow na sagradong puno sa kanyang kamay ay kuminang, malamig na summon goat, putulin mo ang iyong ulo upang hindi ka magkaroon ng pagkakataong umatake. Habang nagsasalita, lumipad siyang sa isang iglap, at sa sumunod na segundo ay kumislap siya sa itaas ng ulo ng anim na mata na unicorn. Putulin mo para sa akin. Sa isang malakas na dagandong, ang berdeng willow na sagradong puno ay bumagsak sa leeg ng anim na mata na unicorn. Kaagad, 100 metrong haba na berdeng ilaw ang lumabas sa berdeng willow na sagradong puno at damapo sa leeg ng anim na mata na unicorn. Puff! Umuungol. Isang mapurol na tunog na parang puffang ang sinabayan ng sigaw ng anim na mata na unicorn sa sakit. Ang langit ay napuno ng madugong ulan at mga bulaklak, na bumagsak sa lupa tulad ng isang malakas na ulan. Bumulwak ang dugo mula sa leeg ng anim na mata na unicorn na parang bukal. Ang ikinagulat ni Yang Yiu ay ang kanyang pag-atake ay hindi pumutol sa leeg ng anim na mata na unicorn gaya ng kanyang naisip, at hindi rin ito pinutol ang ulo nito. Sa isang hampas lang, nakita na ang sugat na 5 o 6 na metro ang haba. Ang hirap talaga. Hindi napigilan ni Yang Yiu na mapabuntong hininga. Bagamat nabigo siyang gawin ito, hindi bababa sa naantala nito ang mahiwagang kapangyarihan ng anim na mata na unicorn. Ang puyaw ng tubig sa mga mata ng masamang hayop na ito ay nawala, na nangangahulugan na ang mahiwagang kapangyarihan ng anim na mata ay nagambala niya. Whoosh! Gayunpaman, sa sandaling ito, narinig ni Yang Yiu ang isang sumisipol na tunog ng paglusob sa hangin, na tumunog mula sa kanyang likuran. Nagulat siya at bumilis ang tibok ng puso niya. Matapos maramdaman ang panganib, nais niyang iwasan ito sa lalong madaling panahon. Pero, bang! Puff! Huli na at wala ng paraan para makaiwas. Para siyang tinamaan ng bundok mula sa likuran. Parang nadurog ang mga laman loob niya. Nagluwa siya ng isang subaw ng dugo, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas na parang isang matulis na palaso na parang saranggola na naputol ang tali. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Yang Yiu kung ano ang umaatake sa kanya mula sa likuran. Ito ay isang puting buntot, ang buntot ng anim na mata na unicorn. Napakahaba nito, parang 100 metrong dragon, at mas mukhang letigo. Kasabay nito, kitang-kita niya ang buong katawan ng anim na mata na unicorn. Ito ay 1,000 metrong haba ng katawan na may isang pares ng maikli at makakapal na mga binti. Parang dinosaur talaga. Boom! Naramdaman ni Yang Yiu na ang kanyang katawan ay nabagsak sa bundok sa pamamagitan ng pag-ataking ito. Napangiti siya ng mapait sa kanyang puso. Ang pag-atake na ito ay hindi patas. Ang ulo lang ng anim na mata na unicorn ang inaalala niya, ngunit hindi niya inaasahan na ang masamang hayop na ito ay may nakakamatay na buntot. Sa madaling salita, pakiramdam niya ay sira ang katawan niya sa mga sandaling ito. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang pagkakabagsak niya sa bundok, at kung gaano siya nilatigo ng buntot. Anyway, ito ay medyo miserable. Naramdaman ni Yang Yian na hindi pa rin niya may galaw ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung pira-piraso ang katawan niya o nasira ang internal organs niya. Napakasama nito, ngunit ang tanging ipinagpapasalamat niya ay may malay pa rin siya. Ama, Emperor. Matapos tamaan si Yang Yian, sinagip ni Yang Xingfu at ng iba pa sina Ma Chenyi at Qiunan at nakita nila ang eksenang ito. 13 ang pumunta sa tatay ko. Si Yang Xingfu ay nagpakawala ng mahabang dagandong, ang kanyang mahabang buhok ay lumipad, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng banal at demonyong enerhiya, na nagiging isang malaking banal at demonyong katawan ng libu-libong metro. Isang magic na kutsilyo ang lumitaw sa kanyang kamay, at sumugod siya patungo sa anim na mata na unicorn. Nakita ito ng iba at sinabing, sabay na tayo. Natalo sila sa simula, ngunit wala silang magagawa sa oras na ito. 13 ang pumunta sa bundok kung saan nataman at lumipad si Yang Yiu, habang ang iba ay sumugod patungo sa anim na mata na unicorn. Umuungol. Ang hayop ay tinamaan ni Yang Yiu sa leeg, at ang sugat ay ilang metro ang haba. Umaagos ang dugo, ngunit tila hindi ito isang mahalagang punto. Sa pagharap sa mga pag-atake ni Yang Xingfu at ng iba pa, umungal siya. Ang unicorn sa kanyang ulo ay sumabog, at isang buntot ng daan-daang metro ang sumayaw, ngunit saglit, si Yang Xingfu at ang iba pa ay hindi pinayagang makalapit. Nagsimula ang isang parang tug of war na labanan. Sa katunayan, ang mga pag-atake ni Yang Xingfu at ng iba pa ay walang gaanong epekto sa anim na mata na unicorn. Ang hayop na ito ay may makapal na balat at laman. Ang lakas ng sungay nito ay hindi nagtagal sa pag-agos gaya ng mga mata. Sa halip, nagpakawala ito ng kapangyarihan sa mga alon, na naging dahilan upang mapa-atras at masugatan sina Yang Xingfu at Zikan Shenmo. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakarating na rin ang 13 sa kuwebo kung saan binasag si Yang Yiu sa bundok. Papasok na sana siya, narinig niya ang boses ni Yang Yiu na nagsasabing, 13, huwag kang pumasok. Natigilan ang 13 nang marinig niyang nagsalita si Yang Yiu, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Mukhang maayos ang Emperor of Heaven, kaya mabilis siyang umatras.
Kasabay nito, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na lumabas mula sa yungib. Kabanata 3174 na hayaan mong balatan ko ang hayop na iyon. Natigilan ang 13. Hindi niya inaasahan na si Yang Yiu ay hindi lamang maayos, ngunit tila nasira din. Alam niya na ang malakas na hininga na nagmumula sa pasukan ng kuweba ay isang hininga ng pambihirang tagumpay. Ito ay talagang hindi maisip, ano ang nangyayari. Nang makita si Yang Yiu na tinamaan ng suntok, nag-aalala pa rin siya na mahihirapan siya, ngunit ngayon ay tila magiging maayos na siya, at ang kanyang cultivation ay nasira. Siyempre, para kay Yang, medyo nagulat din siya. Ito ay totoo. Nasinira niya sa sandaling ito. Upang maging tumpak, ito ay ang kaliwanagan ng paglilinang, mula sa pag-abot sa yugto ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa ng 5 antas ng pagkakaisa ng pagkakaisa ng 5 batas, ang pagkakaisa ng buhay, kamatayan, liwanag, kadiliman, at kalawakan, ang kakaibang pagkakaisa ng 5 pangunahing puwersa. Maraming tao ang nagsasagawa lamang hanggang sa ika-5 antas ng pagkakaisa ng pagkakaisa, ngunit hindi makakamit ang pagkakaisa. Ito ay hindi lamang nakakamit sa pamamagitan ng matapang na pagsasanay. Higit pa rin ang nangangailangan ng pangunawa sa kaharian. Siya ay inatake ng 6 na mata na kabayong may sungay na buntot, na talagang isang hindi pa naganap na mabigat na suntok, at ang pisikal na pinsala ay halos nakamamatay. Para sa ibang tao, maaaring kailanganin niyang iwanan ang kanyang katawan, dahil ang kanyang 5 panloob na organo ay nawasak at ang kanyang buong katawan ay halos mabasag ng 6 na mata na unicorn. Hindi siya makakabawi kung hindi niya ito pababayaan. Ngunit si Yang Yian ay may walang kamatayang bukal ng kabataan, isang kayamanan na makapagpapagaling ng mga pinsala. Nang siya ay binugbog sa tiyan ng bundok at hindi makagalaw, ang walang kamatayang bukal ng kabataan ay nagsimulang tumulong sa kanya. Sa ganitong paraan, naranasan ni Yang Yian ang buhay at kamatayan sa sandaling ito, at ang kanyang panloob na pagbabago ay napakahusay. Nakahiga siya sa tiyan ng bundok at hindi makagalaw, ngunit naramdaman niya ang napakalakas na sigla na dumadaloy sa kanyang katawan mula sa pagkamatay ng kanyang katawan hanggang sa paggana ng immortal na bukal sa kanyang katawan, at naramdaman na ang kanyang katawan ay unti-unting naayos ng malakas na sigla ng immortal na bukal mula sa loob hanggang sa labas. Sa sandaling ito, naranasan niya ang buhay at kamatayan, at malinaw niyang naramdaman ang dalawang puwersa ng buhay at kamatayan na dumadaloy sa kanyang katawan mula sa kaibuturan ng kanyang Diyos. Ito ang tunay na kapangyarihan ng buhay at kamatayan, at ito rin ang persepsyon ng buhay at kamatayan sa kanyang isipan. Sa isang saglit lang, napagtanto ni Yang Yian ang isang bagay sa kanyang puso, at tila naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pakikiisa sa tao. Kung hindi mo nararanasan ang pakiramdam ng buhay at kamatayan, hindi mo mauunawaan ang kaharian ng buhay at kamatayan. Ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan sa banal na kaibuturan ay nadama ng kaunting pagbabago sa sandaling ito, o umunlad. Naging kapangyarihan ng batas. Ito ang tunay na batas ng buhay at kamatayan. Ito ay umiral noon, ngunit hindi ito naging malinaw. Kung sumunod ka sa batas, saka maiintindihan ang lahat ng batas. Pagkatapos ay hindi siya makagalaw sa walang hangganang kuweba. Bulag talaga siya. Ang naramdaman niya ay walang hangganang kadiliman. Boom! Nayanig ang banal na kaibuturan. Ang batas ng kadiliman ay lumitaw, pinalibutan ang kanyang katawan, at kumalat sa kanyang buong katawan. Kung saan may kadiliman, natural na magkakaroon ng liwanag. Nang halos maayos na ng kapangyarihan ng Fountain of Youth ang kanyang katawan, bumalik ang lahat ng kanyang sentido, at nakaramdam siya ng sakit at iba pa. Pagkatapos ay sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang unang sulyap ay malabo, at sa pangalawang sulyap ay nakita niya ang isang sinag ng liwanag na nanggagaling sa makipot na butas. Boom! Sa sandaling ito, lumitaw ang batas ng liwanag. Sa ngayon, ang 5 pangunahing batas ay may buhay, kamatayan, kadiliman at liwanag. Puwang na lang ang kulang. Patuloy pa rin ang recovery ng katawan. Matapos magkamalay ang kanyang katawan, nalaman niyang nakastock siya sa bundok. Siya, mapait na ngumiti sa kanyang puso, alam na ito ay dahil sa nataman siya ng buntot ng 6 na mata na unicorn at naipit sa bundok. Sobrang naagrabyado. Pakiramdam niya ay hindi siya gumagalaw kahit na gusto niyang gumalaw. Sa sandaling ito, iniisip niya ang kakayahan ng katawan na gumalaw, o ang kitid ng espasyo. Boom! Pagkatapos ay lumitaw ang kapangyarihan ng espasyo. O ang batas ng kalawakan ay lumitaw, at ito ay lumabas mula sa banal na core at naglakbay sa buong katawan. Nag-isip si Yang Yiu, at may buzz na tunog sa paligid niya, at isang malaking espasyo ang lumitaw. Sa wakas ay nabawi ng kanyang katawan ang kalayaan, hindi na nakaipit sa bundok. Sa halip, bumuo ito ng isang malayang espasyo na may batas ng espasyo. Siyempre, hindi ito malaki, higit sa 10 metro kwadrado. Pero sapat na para gumalaw siya. Ang 5 pangunahing batas ay lumitaw lahat, at napagtanto niya ang isang bagay. Naka-cross-leg siya at nagsimulang magsanay ng Chenkun Dao Shanggang, at ipinagpatuloy ang kanyang katawan sa pagsasanay. Ang 5 pangunahing batas ay lumitaw mula sa banal na core. Ito ay isang mahusay na kaliwanagan, at ito rin ang pagkakaisa ng 5 antas ng Dao. Bagamat na isagawa na niya ang 5 pangunahing kapangyarihan noon, na tinatawag ding kapangyarihan ng mga batas,
napagtanto niya sa sandaling ito na hindi iyon kapangyarihan ng mga batas. Sa asensya, ito ay magic power pa rin, at ito ay ang attribute power. Ngunit sa sandaling ito, malinaw na naramdaman niya na ito ay iba, ganap na naiiba. Ang 5 pangunahing batas noon ay walang kaluluwa. Ngayon, sa pagsasakatuparan na ito, ang 5 batas ay tunay na pinagkalooban ng kaluluwa. Ito ay pagiging perpekto. Sa kanyang mga mata nakapikit, malinaw na naramdaman ni Yang Yian ang pagkakaroon ng 5 puwersa sa loob at labas ng kanyang katawan, ang puwersa ng buhay, ang puwersa ng kamatayan, ang puwersa ng kadiliman, ang puwersa ng liwanag, at ang puwersa ng kalawakan. Ang puwersa ng sigla ay ang uri ng puwersa na may sigla, tulad ng pagkabuhay, puno ng pag-asa. Ang lakas ng ang kamatayan ay ganap na inilabas, ang lahat ay tahimik, ang lahat ay nawasak, at ito ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kadiliman ay walang hangganan at puno ng walang katapusang kalungkutan. Ang hininga ng kapangyarihan ng liwanag ay nagbibigay liwanag lamang sa ningning ng mundo, puno ng init. Ang puwersa ng kalawakan ay mas kahanga-hanga at walang hangganan. Pakiramdam niya ay nakakakita siya ng malaking mundo sa butil ng buhangin. Ito ang tunay na kahulugan ng 5 batas. Enlightenment, ito ay enlightenment. Upang mapagtanto ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan ay tunay na maliwanagan. Ang lahat ng mga karanasan ay dapat magkaroon ng kanilang sariling mga karanasan upang maunawaan ang kakanyahan. Ang kapangyarihan ng 5 batas ay patuloy na tumatakbo sa banal na core. Natahimik si Yang Yian sa kanyang puso. Sa sandaling ito, mayroon siyang malalim na pangunawa. Yung 5 level ng unity ng tao, yun. Mga batas. Bumalik sa isa. Si Yang Yian ay umawit sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, ang 5 batas ng buhay, kamatayan, kadiliman, liwanag, at espasyo sa banal na core ay nagsanib sa isang iglap. Boom! Isang mapurol na tunog ang narinig. Nagulat siya, at ang kapangyarihan ng 5 batas ay nagsanib at bumalik sa isa sa sandaling ito. Ito ay naging isang hindi pa nagagawang puwersa. Natagpuan ni Yang Yian na ito ay Qi. Ang pinagmulan ng Qi. Sadyang may pagkakaiba sa kapangyarihan ng Qi noong nakaraan. Ang kapangyarihan ng Qi pagkatapos ng kanyang sariling pagkakaisa ng tao ay ang pagsasanib ng 5 batas. Hindi ito matatawag na Qi, ngunit dapat tawaging Qi ng batas. Ang lahat ng magic power ay napalitan ng mas mataas na antas ng Qi power. Mas angkop na tawagin itong batas ng Qi. Ito ay nagtitipon at nagkakalat ng malaya, at ang mga katangian nito ay nababago. Alam niya na ang kapangyarihan sa kanyang katawan sa sandaling ito ay tunay na nilinang sa tuktok ng kapangyarihan. Kung siya ay makalusot, iyon ang banal na daan. Sa ngayon, siya ay nakatayo sa tuktok ng pagkakaisa ng tao. Nakasalalay sa kapalaran kung mapatunayan niya ang tao at humakbang sa banal na daan at maging santo sa hinaharap. Ngunit alam niya na ang kapangyarihan ng banal na Dao ay tiyak na wala sa antas ng lakas. Ito ay isang mas mataas na antas kaysa sa kapangyarihan ng Fa Qi na naintindihan niya sa sandaling ito. Sa kabila nito, nasisiyahan na si Yang Yiyo. Ang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nagpapahintulot sa kanya na makalusot. Ang pagsasanib at pag-iisa ng 5 pangunahing batas ay naging matagumpay, na nagpapahintulot sa kapangyarihan na umunlad sa yugto ng Fa Qi. Ang kaharian ng paglilinang ay perpekto sa pagkakaisa ng Dao, at masasabing umabot ito sa antas na semi-santo ng Diyosa ng kulay. Sa kasamaang palad, napakahirap na humakbang sa Holy Dao pagkatapos maabot ang tuktok. Nangangailangan ito ng patunay ng Dao. Hindi pagmamalabos na tawagin siyang semi-santo ngayon. Dahil iba ang kanyang cultivation method at physical talent kumpara sa mga ordinaryong tao, lalo na ang pagsasanib at pag-iisa ng 5 pangunahing batas sa pagkakataong ito, na kanyang sariling perception. Sa pagsasalita nito, naramdaman niya na kahit na sina Ma Qianni, Zikun Shenmo at iba pa ay nasa ika-5 antas din ng Dao, sila ay ganap na naiiba sa kanyang kasalukuyang estado. Hindi niya naramdaman ang malakas na kapangyarihan ng batas at Qi mula kay Zikun God at Demon. Matapos pag-isipan ito ng mabuti, naunawaan niya na ang dahilan kung bakit ang paglilinang ni Zikun God at Demon sa ika-5 antas ng Hidaw ay hindi kasing lakas ng sa kanya, o kulang sa espiritual na enerhiya, ay dahil ang kanilang direksyon sa paglilinang ay ganap na naiiba sa kanya. Gumamit sila ng oras upang linangin ang estado ng ika-5 antas ng Hidaw, sa halip na tunay na maunawaan ang katotohanan. Ito ang pagkakaiba. Siyempre, hindi masasabing peke ang ika-5 antas ng Hidaw ng kanilang Hidaw. Ito ay ang pag-unawa lamang sa oras, na maaaring ituring bilang ito, ngunit ito ay mababawasan sa lakas, at hindi ito maihahambing sa kanyang paraan ng pag-unawa sa katotohanan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ngumiti si Yang. Sa susunod na sandali, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, buksan. Boom! Casual na ikanaway ni Yang Yian ang kanyang kamay, at ang buong bundok ay gumuho at nahati sa 2 bahagi. Sa ganitong paraan, pumasok si Yang at nasa hangin na sa labas ng bundok. Banal na Panginoon. Nakita ng ika-13 sister si Yang Yian na lumabas sa unang pagkakataon. Namumula ang mata niya. Nag-aalala siya kay Yang Yiyo, at tungkol din sa labanan sa pagitan ni Yang Xingfo at ng 6 na mata na unicorn. Ang banal na Panginoon at ang kanyang mga tauhan ay hindi na makakatagal.
Ang young master ay nasugatan, nang makitang gumaling si Yang Yiyu gaya ng dati, kahit na ang kanyang aura ay nawala, at siya ay napigilan sa sukdulan, alam ng 13th sister na ang kultibasyon ni Yang Yiyu ay umabot sa mas mataas na antas. Hindi mahalaga. Pupunta ako at balatan ang masamang hayop na iyon. Kinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at nagsalita, ngunit sa susunod na sandali ay nawala siya sa lugar. Kabanata 3175, ang pag-agaw ng lahat ng kapangyarihan ay ang takot ng Lai Velayo. Si Yang ay talagang puno ng kumpiyansa sa sandaling ito. Walang ibang paraan. Ang 5 dakilang batas ay ang rurok ng mahiwagang kapangyarihan ng mundo, at pagkatapos niyang matagumpay na pagsamahin at pag-isahin ang mga ito, naabot niya ang mas mataas na antas. Medyo exaggerated na maunawaan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan ng mundo, ngunit siguradong tiwala siya na hindi siya magagapi sa ilalim ng Holy Dao. Sa kabilang banda, kahit na siya ay nakaharap sa Holy Dao sa sandaling ito, na may likas na espiritual na ugat na Green Willow sa kanyang kamay, hanggat sila ay nasa unang antas ng Holy Dao tulad nina Julie Patriarch at Shui Wujian, siya ay bubugbugin sila. Dahil naramdaman niyang na ang kanyang pag-unawa sa kapangyarihan ay tenoon, at ngayon ay talagang naiintindihan na niya ito. Ang 6 na mata na unicorn ay talagang kasing lakas ng unang antas ng Holy Dao. Mas malakas pa. Kahit nasa kapangyarihan ng Green Willow Sacred Tree, nag-iwan lamang siya ng sugat sa leeg ng 6 na mata na unicorn, at hindi pinutol ang leeg nito. Sa halip, binugbog siya ng 6 na mata na unicorn at muntik nang mamatay. Ngunit ito ay isang blessing in disguise. Kung wala ang paghihirap na ito, hindi niya mauunawaan ang tunay na kahulugan ng 5 dakilang batas ng Hidaw. Sa madaling salita, ang 5 batas pagkatapos ng pagsasanib at pag-iisa ay nagdala sa kanya hindi lamang ng pangunawa sa 5 batas, kundi pati na rin sa pangunawa ng lahat ng katangian ng kapangyarihan. Ito ang kaso kapag ang isang batas ay naiintindihan, lahat ng mga batas ay naiintindihan. Kaya't nang tingnan niyang ang 6 na mata na unicorn sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay kumislap ng naglalagablab na apoy. Ang masamang hayop na ito ay halos patayin siya, at ngayon ay sisimulan na niya ang pagbabalat at pagbunot ng kanyang mga litid. Sa sandaling ito, sa larangan ng digmaan, kinubkob ni Yang Xingfu, Zekun Shenmo, Ma Qianyi at Qiunan, kasama si Shenmo Wang Wujunpang, ang 6 na mata na unicorn. Sa kasamaang palad, hindi sila ang kalaban magkasama, at lahat sila ay nasugatan. Ang 4 na ikalimang antas na Hidaw at Yang Xingfu, na siyang ika-4 na antas na Hidaw, ay hindi man lang nasaktan ng 6 na mata na unicorn. Nagkagulo silang lahat at palihim na nagrereklamo sa kanilang mga puso. Ngunit hindi nila ito kasalanan. Ang 6 na mata na unicorn ay isang mabangis na hayop mula sa sinaunang panahon, at ito ay isang paunang prehistoric na hayop, na may lakas na maihahambing sa banal na Dao. Nagkaisa sila at nakayanan nila ito ng napakatagal, na maganda na. Puff! Senior brother! Hindi sinasadyang nasuka si Ma Qianyi ng dugo at lumipad pabalik. Sa wakas ay natarante si Qiunan at tumalon. Para mahuli si Ma Qianyi. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at umiyak siya, "Ikaw, sino ba ang humiling sa iyo na alagaan?" Sa katunayan, si Ma Qianyi ang tumama kay Qiunan. Si Ma Qianyi ay samuka ng dugo at sinabing, "Ako. Ikaw lang ang kamag-anak na mayroon ako. Hindi. Ayokong mawala ka ulit." Ang nangyari sa aking kapatid na babae noon ay talagang pinilit ng aking Panginoon na pakasalan ng aking nakatatandang kapatid, ngunit hindi ako pumayag kung tutuusin. Hindi ito ang iniisip mo. Gusto kong pakasalan ng aking nakatatandang kapatid na babae upang mamana ang posisyon ng aking nakababatang kapatid na babae. Sa dulo, hindi na ako ang pinuno ng sekta. Sa dulo, ako ang nakatatanda sa lahat. Sa totoo lang, matako ako at gusto kong umupo sa posisyon ng pinuno ng sekta, ngunit sa paglipas ng mga taon, pinagsisihan ko na hindi kita pinanatili noon. Boom! Nawala ang isip ni Qiunan. Matagal na pala niyang hindi naiintindihan ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang lahat ng ito ay pinilit sa kanya ng master. Oo, ang senior sister ay ang biological na anak ng master. Nang pumanaw ang amo, natural niyang ipinagkatiwala ang kanyang nag-iisang anak na babae kay senior brother. Sa kanyang pagkatao, maaari lamang siyang sumang-ayon. Ngunit naisip ko na gusto niyang pakasalan si senior sister para sa posisyon ng pinuno ng sekta. Ikaw, bakit hindi mo sinabi kanina? Bakit hindi mo sinabi noon? Sumigaw si Qiunan, naaalalang nagkaroon ako ng malalim na hindi pagkakaunawaan kay Ma Qianyi at tinusok pa ang kanyang katawan ng espada noong araw na iyon. Sa loob ng napakaraming taon, sinalungat pa niya siya kahit saan. Ngunit sa tuwing wala siyang reklamo. Dahil sa inakala niyang siya ang pinuno ng sekta kaya pinili niya si senior sister at sumuko sa kanya. Sa sobrang galit, iniwan niya ang dakilang Diyos at sekta ng demonyo at itinatag ang maliit na Diyos at sekta ng demonyo sa kanyang sarili, para lang galitin siya at labanan siya. Ubo-ubo. Puff, umiyak at tumawa si Ma Qianyi habang dumudura ng dugo, "Ako. Gusto kong ipaliwanag ang lahat ng ito sa iyo noon, ngunit hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon. Umalis ka na galit na galit. Sa paglipas ng mga taon, sa tuwing nagkikita tayo, sarkastiko at nangungutya ka, at binaliwala mo ang lahat ng sinabi ko.
Junior sister at si senior na kapatid na babae ang nag-iingat sa akin ng senior na kapatid na si Demon. Sect. Paanong hindi alam ni senior sister na ikaw at ako ay lihim na nagpasya na gugulin ang aming buhay ng magkasama? Naghihingalo, ngunit hindi ko inaasahan na ang hindi pagkakaunawaan na ito ay magpapatuloy sa maraming taon. Ubo-ubo, nangako sa akin si junior sister na kung mamatay ako ngayon, kung maaari kang bumalik ng buhay, pagkatapos ay bumalik, okay. Kayo, woo. Napaluha si Kyonan matapos maunawaan ang lahat. Hindi niya naintindihan ang nakatatandang kapatid na ito na dati niyang minamahal, at hindi rin niya naiintindihan ang nakatatandang kapatid na babae na nakabantay sa kanyang paglaki. Sa oras na ito, masyadong malubha ang mga pinsala ni Matcheni. Pahina ng papahina ang kanyang hininga. Naiintindihan niya, ngunit huli na ang lahat. Si Kyonan ay walang magawa, at patuloy na inilipat ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa katawan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Matcheni, ngunit sa kasamaang palad ay hindi maganda ang epekto nito. Master, senior brother, pinapatawad na kita, ngunit hinihiling kong bumalik ka sa akin. Magkasama tayong bumalik sa sekta, at pumunta sa ipinagbabawal na lugar para hanapin ang aking nakatatandang kapatid na babae, ngunit hindi ka mamamatay. Huwag kang mamatay. Si Kyonan mismo ay nasugatan din, at siya ay nasa kawalan sa oras na ito. Napakalakas ng anim na mata na unicorn para sa kanila. Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa mga tainga ni Kyonan, na nagparamdam sa kanya na parang nakakuha siya ng isang negel iligtas buhay na dayami. Sa isang kisap mata, lumitaw si Yang Yiyu sa tabi niya na may banal na liwanag. Emperor Yun Tian. Mangyaring iligtas ang aking nakatatandang kapatid. May kulay sa kanyang mga mata. Siya ay halos desperado ngayon, at naisip pa ang tungkol sa pagsira sa sarili at pagkamatay kasama ang anim na mata na unicorn, at mamatay kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit ang boses ni Yang Yiyu sa wakas ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Pinitik ni Yang Yiyu ang kanyang daliri at nagpadala ng isang patak ng Fountain of Youth sa bibig ni Matcheni. Tumawa siya at sinabing, ibaba mo siya para gumaling. Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay kasama ko dito. Pagkatapos sabihin iyon, tiningnan niyang ng makahulugang tingin si Matcheni, na ngayon ay walang malay. Sa katunayan, ang mga pinsala ni Matcheni ay talagang napakalubha, ngunit hindi siya patay. Bilang master ng pag-ibig, alam niyang na sinadya ni Matcheni. Sa simula pa lang, nakita na ni Yang Yiyu na may hindi pagkakaunawaan sa kanilang dalawa, isang emosyonal na hindi pagkakaunawaan. Ginagamit ni Matcheni ang pagkakataong ito para lutisin ang hindi pagkakaunawaan ni Kyonan, na isang magandang pagpipilian. Ibinigay niya ang isang patak ng Fountain of Youth, at naniniwala siya na wala pang kalahating oras, si Matcheni ay mapupuno ng buhay. Salamat, Yun Tiandi, salamat. Nagmamadaling nagpasalamat si Kyonan sa kanya nang marinig niya ito. Naramdaman din niya na pagkatapos bigyan ni Yang Yiyu ng isang patak ng berdeng tubig ang kanyang nakatatandang kapatid, ang kanyang katawan ay sumabog sa masiglang sigla, at ang mga panlabas na pinsala sa kanyang katawan ay nagsimulang gumaling sa bilis na nakikita ng mata. Maging mabuting tao hanggang dulo, bibigyan din kita, ngumiti si Yang Yiyu at lumipad ang isa pang patak ng Fountain of Youth patungo sa Kyonan. Okay, ipaubaya mo sa akin ang masamang hayop na iyan, at outrest kayong lahat. Lumipad si Yang Yiyu sa langit at nagsalita ng malakas. Walang katapusang pagpatay na hangarin sa kanyang mga mata. Dahil may nakita siyang madugong butas sa dibdib ng kanyang anak, at natatakpan din ng mga sugat sina Zekan Shenmo at Shenmo Wang Wu Junpang. Iniiwasan nilang tatlo ang pag-atake ng anim na mata na kabayong may sungay, at hindi sila nang ahas na harapin ito ng direkta, kaya't mabigla lamang nila ang hayop. Habang nagsasalita, pinitik ni Yang Yiyu ang kanyang daliri, at tatlong patak ng Fountain of Youth ang lumipad papunta sa kanyang anak na si Yang Xingfu at Zekan Shenmo. Ama! Tuwang-tuwa si Yang Xingfu. Nang makitang maayos na ang kanyang ama, lumakas ang kanyang aura, at alam niyang bumalik na ang lahat. Pumunta ka. Ngumiti si Yang Yiyu at tumango, at nag-iisang lumipad papunta sa anim na mata na unicorn. Sa sandaling ito, tila naramdaman ng halimaw ang pagkakaiba ng muling pagpapakita ni Yang Yiyu, at hindi hinabol si Yang Xingfu at ang dalawa pa, ngunit hinarap si Yang Yiyu. Boss! Isang berdeng ilaw ang kumislap sa kamay ni Yang Yiyu. Ang Green Willow Divine Tree ay nasa kanyang kamay muli, nakatitig sa anim na mata na unicorn, at dahan-daang nagsabi, tadteren kita muli, at tingnan kung matigas pa rin ang iyong leeg sa pagkakataong ito. Umuungol. Ang anim na mata na unicorn ay tila nakaramdam ng pagkakaiba kay Yang Yiyu sa oras na ito, at nagpakawala ng hindi mapakali na dagandong, anim na mata na umiikot sa banal na liwanag, at ang unicorn na puting liwanag ay nakasisilaw. Halika. Itinaas ni Yang Yiyu ang Green Willow Divine Tree. Ang Taoismo ay pinag-isa, Green Willow Divine Light, putulin ito para sa akin. Itinaas ni Yang Yiyu ang Green Willow Divine Tree at pinutol ito. Dumagundong. Nayanig ang buong mundo. Sa kanya bilang sentro, ang berdeng ilaw ay mabigat, ngunit sa sandaling ito, ang isang matayog na sinaunang puno ay parang matalim na espada sa kanyang kamay,
na napapalibutan ng 5 agos ng hangin, na siyang sagisag ng 5 pangunahing puwersa ng batas chi, itim, pilak, asul, kulay abu, puti, 5 uri ng kapangyarihan ng batas. Kamatayan, liwanag, sigla, kadiliman at kalawakan. Ungol na dagandong. Kasabay nito, ang 6 na mata na unicorn na may 6 na mata na banal na liwanag at ang kapangyarihan ng sungay ng unicorn ay sumabog. Ang magkabilang panig ay halos pangunahin sa parehong oras. Ang buong mundo ay naging isang nakasisilaw na estado ng mga makukulay na kulay. Boom! Sa wakas, umungol ang langit at lupa. Umuungol. Si Yang Yiyu ay nasa langit, hawak ang Green Willow Divine Tree, at sumambulat kasama ang 5 pangunahing puwersa ng batas na kakaintindi niya lang, na ginawang higit sa doble ang kapangyarihan ng Green Willow Divine Light, at direktang tumaas sa 3 beses. Sa ilalim ng suntok, ang 7 Divine Lights ng 6 na mata na unicorn ay pinahiran ng Green Willow Divine Light at bumagsak na pulgada por pulgada. Ang natitirang kapangyarihan ng Green Willow Divine Light ay nawala at direktang nag-drill sa malaking katawan ng 6 na mata na unicorn. Sandali lang, nang marinig ni Yang Yiyu ang sigaw ng 6 na mata na unicorn, malinaw niyang naramdaman na ang masamang halimaw na ito ay nawala ang lahat ng sigla nito. Kasabay nito, naramdaman niyang tila mas makapangyarihan ang Green Willow Divine Tree sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang katakutan ng Green Willow Divine Tree ay kaya nitong alisin ang lahat ng kapangyarihan ng ibang mga nilalang. Dahil sa sumunod na sandali ay nakita niya ang 6 na mata na unicorn na bumagsak, nawala ang 6 na mata at isang sungay nito. Kabanata 3176, pakiramdam ang hininga ng ibon na may halong buhok. Nang makita ang 7 malalaking butas na lumitaw sa malaking ulo ng 6 na mata na unicorn, naramdaman ni Yang Yiyan ang isang halimaw sa kanyang puso. Sa pagtingin sa Green Willow Divine Tree sa kanyang kamay, naalala niya ang alamat ng Green Willow na sinabi sa kanya ng espiritong si Xingluo nang makita niya ang Green Willow Divine Tree. Naaalala ko na ang espiritong si Xingluo ay nagsabi na sina Green Willow at Hongjun ay nag-away, at ang banal na liwanag ni Green Willow ay bumangon at inalis ang mga kayamanan sa katawan ni Hongjun. Isang simpleng pangungusap, ngunit naglalaman ito ng napakaraming impormasyon. Naamoy ni Yang Yiyan ang 2 malalaking piraso ng impormasyon mula rito. Una, ipinapakita nito na hindi ginawa ni Hongjun Daozo ang Green Willow, at sa gayon ay nagkaroon ng sama ng loob, na humantong din sa Green Willow Divine Tree na hindi nag-atubiling isuko ang sarili nitong katawan, at ang pangunahing kamalayan ay nakatakas upang muling itayo at iwasan si Hongjun. Pangalawa, ipinapakita nito ang makapangyarihang likas na mahiwagang kapangyarihan ni Green Willow pagsisipilyo ng mga kayamanan. Ang kayamanan dito ay hindi lamang tumutukoy sa mga sandatang mahika, ngunit nangangahulugan din sa isang malawak na kahulugan, na maaaring maging likas na kayamanan ng paglunok sa kalaban, at iba pa. Halimbawa, ang 6 na mata na unicorn sa sandaling ito ay nawala ng 6 na mata at sungay. Ngunit mayroong 7 hininga sa Green Willow Divine Tree sa kanyang kamay na nagsabi sa kanya na ang mga mata at sungay ng 6 na mata na unicorn ay nasa Green Willow Divine Tree. Kamangha-manghang, tama. Nadama ni Yang Yiyan na ito ay masyadong kamangha-mangha, masyadong kahanga-hanga. Matapos maging mas malakas ang kanyang paglilinang, nagawa niyang dagdagan ang kapangyarihan ng Green Willow Divine Tree. Sa pagkakataong ito, napatay niya ang 6 na mata na unicorn sa 1 segundo. Hindi man lang niya napansin na inalis ng Green Willow Divine Light ang 6 na mata at sungay ng 6 na mata na unicorn. Malinaw na malinaw sa kanya na nasa Green Willow Divine Tree iyon sa sandaling ito, o pakiramdam niya ay maaari itong lumabas anumang oras kung gusto niya. Ngunit hindi iyon ginawa ni Yang Yiyan. Panatilihin muna ang magagandang bagay. Napakaraming disipulo. Tila mas kakaunti ang kanyang kayamanan sa mga taong ito, at wala siyang maibibigay. Siyempre, ang mga divine artifact at fairy spirit sa nakaraan ay masyadong mababa ang level para sa kanya ngayon, kaya hindi niya ito maibibigay. Ang 6 na mata at ang sungay ay tiyak na unang klaseng kayamanan. Plano niyang panatilihin ang mga ito. Tsaka may ibang tao na present kaya problema kung paano sila hahatiin. Bilang karagdagan, may isa pang napakahalagang pagtuklas na tila tumaas ang kapangyarihan ng Green Willow Tree. Sa pagtingin sa bangkay ng 6 na mata na kabayong may sungay, alam niya na ang kapangyarihan ng 6 na mata na kabayong may sungay ay itinapat sa sarili ng Green Willow Tree. Ito ay isang natural at mahiwagang kapangyarihan na lumalaban sa kalangitan. Hindi niya maisip kung gaano kalakas ang Green Willow Tree kung talagang kumpleto ito. Kung tuwirang sabihin, ang Green Willow sa kanyang kamay sa sandaling ito ay magiging puno lamang ng pangunahing katawan, isang mahiwagang instrumento. Ang Green Willow Tree na walang pangunahing kamalayan ay hindi talaga isang kumpletong likas na espiritual na ugat. Inaasahan niyang matagpuan ang matandang puno ng willow balang araw. Kung ang lumang puno ng willow ay talagang ang pangunahing kamalayan ng Green Willow Tree, anong uri ng pag-iral ito kung ang dalawa ay pinagsama? Mahirap isipin kung gaano kalakas ang isang pag-iral na nakipaglaban kay Daozo Hongjun at tila may pagkakataong manalo. Hawak ang Green Willow Tree sa kanyang kamay, tirik ang mga mata ni Yang Yiyu. Ama! Nang gumagala si Yang Yiyu sa kalangitan, ang boses ni Yang Xingfo ay tumunog at nag-ambala sa kanya. Oh, okay lang ba si Xinger? Sa pagbabalik, tinanong niya ang tungkol sa pinsala ng kanyang anak.
Salamat sa banal na tubig na ibinigay ng ama, ang aking anak ay mabuti, ngunit ikaw. Gustong tanungin niyang Xingfo kung musta ang kanyang ama. Nakita na niya ang kanyang ama na binugbog noon, ngunit nang lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi, hindi na niya ito masabi. Dahil ang anim na mata na unicorn ay pinatay ng kanyang ama sa sandaling ito. Ano kayang gagawin niya? Sa kabilang banda, naramdaman niyang Xingfu na ang aura sa katawan ng kanyang ama ay umabot na sa tuktok ng hidaw, kaya alam niya na ang kanyang ama ay may ilang mga insight noon. Pinambabola niya ito at sinabing, Ama, mayroon kang malalim na kapangyarihang magical. Ang iyong mga kasanayan sa pambabola ng munting brat ay hindi bumuti. Ngumiti si Yang Yiyo at tinapik ang balikat ng kanyang anak. Natural na nakita niya ang kanyang anak na nakikipaglaban ng desperadong dati, at naunawaan niya na pinaghihiganti siya nito. Napakagaan ng loob niya. Emperor Yuntian. Lumapit ang mga Diyos at demonyo ni Zikan, at nang makita nila ang walang buhay na anim na mata na unicorn, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha nang tumingin sila kay Yang Yiyo. Sa maikling panahon, nasaksihan nila ng kanilang mga mata na ang paglilinang ni Yang Yiyo ay umabot na sa tuktok ng hidaw, at pinatay niya ang anim na mata na unicorn sa isang galaw sa isang ganting atake. Naranasan nila ang kapangyarihan ng anim na mata na unicorn, na tiyak na lampas sa kapangyarihan ni Hidao Gai, at malamang na maihahambing sa kapangyarihan ng Saint Dao. Wala silang nagawa sa anim na mata na unicorn kahit na sa kanilang pinagsamang pagsisikap, ngunit tinapos ni Yang Yiyo ang labanan sa isang pagpatay lamang. Dapat sabihin na si Yang Yiyo ay talagang hindi isang bagay na maaaring hatulan ng sentido komun sa kanilang mga mata. Sila. Parehong nasa level ni Hidao Gai sa ikalimang antas, ngunit nagawang patayin ni Yang Yiyo ang anim na mata na unicorn sa isang segundo. Siyempre, kahit na maraming tao ang tumingin sa berdeng sinaunang puno sa kamay ni Yang Yiyo, nahulaan nilang lahat na ito ay isang pinakamataas na kayamanan. Ito ay ang pagpapala ng mahiwagang sandata, ngunit ang aura na lumabas mula kay Yang Yiyo ngayon ay nalampasan ang antas ng hidaw. Maaari siyang tawaging emperador ng langit, itatag ang Yunmen Daoism, at maging Dao Master. Talagang hindi lang usapan. Siya ay may ganoong lakas at potensyal. Salamat, Emperor Yuntian. Sa hinaharap, sa ilalim ng kapangyarihan ng ating malaki at maliliit na Gods and Demon Sect, ang Yunmen Sect ang mamumuno. Magbago man ang mundo, hinding-hindi natin pababayaan ang Yunmen Sect. Ang dalawang pinuno ng Big and Small Gods and Demon Sect, sina Ma Cheni at Qiunan, ay lumapit upang ipahayag ang kanilang matinding pasasalamat. Sila ay hindi lamang nagpapasalamat sa pagliligtas ni Yang Yian, kundi pati na rin sa pagtulong sa kanila na lutisin ang mga hindi pagkakaunawaan na tumagal ng maraming taon. Ang pares ng mga kaaway na ito na lumaban sa hindi mabilang na mga taon ay nakaranas ng buhay at kamatayan at sa wakas ay inalis ang sama ng loob sa kanilang mga puso. No need to be polite, I wish the two lovers to finally married. This sit has also witnessed a happy event. In the future in the north, I hope that you can make progress in enlightenment with my son Yang Xingfu. Ngumiti si Yang Yian at sinenyasan ang dalawa na tumayo, ngunit sinabi ito sa lahat. Ang Diyos at Demon na hari ng Diyos at Demon Dynasty at ang Purple Chin God at Demon ay natural na nakakatugon sa mga kinakailangan. Tapos na ang episode ng Six-Eyed Unicorn. Para sa lahat, ito ay isang malapit na tawag, at mayroon din silang bagong pagkaunawa sa mga sinaunang hayop sa inabandunang lupain ng langit. Ngunit para kay Yang Yian, ito ay napakahalaga. Bagamat muntik na siyang bugbugin ng buntot ng anim na mata na kabayong may sungay, nakatanggap din siya ng isang pagpapala, na nagpaunawa sa kanya ng 5 pangunahing batas at sa wakas ay nilinang sa isa, at masasabing siya ay may lakas ng isang semi-santo. Siya. Natuklasan din ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng Green Willow Divine Tree at nakuha ang 6 na Divine Eyes at Unicorn Horns ng 6 na mata na unicorn. Sa paghahambing, sulit ang mga naunang pinsala. Sumunod, ang lahat ay patuloy na sumulong ayon sa patnubay ng mapa. Sa pagkakataong ito, mas naging maingat sila. Pagkaraan ng 10 araw, huminto sila sa harap ng isang sirang bundok. Nandito na ang mapa, sabi ni 13. Go and try it. Kung tama, itong sirang bundok ang pasukan sa tanggo. Sumenyas si Yang Yiyo sa 13 na isaaktibo ang mapa. Oo, banal na Panginoon. Kinuha ng 13 ang order at inilabas ang mapa. Matapos itong i-activate, muling umilo ang mapa ng gintong liwanag. Sa sandaling ito, kumikinang ang mga linyang tulad ng mga inscription sa sirang bundok. Boom boom. Sa sumunod na sandali, nagkaroon ng dagandong at yumanig ang lupa. Sa mata ng lahat, ang kuweba na mahigit 100 metro ang taas ay nag-crack, ngunit ito ay parang 2 pinto na naghihiwalay. Hindi nagtagal, gaya ng inaasahan, nang humiwalay ang bundok, nakita ng lahat ang isang eksenang ganap na naiiba sa sinaunang daigdig. Una, isang napakainit na alon ng hangin ang dumating sa kanyang mukha, at sa abot ng nakikita ng mata, isang nagniningas na pulang ilaw ang lumabas. Naantig ang puso ni Yang Yiyo. Alam niyang natagpuan na si Tanggo. Kahit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pamilyar na hininga. Sa sumunod na sandali, hindi na siya makapaghintay na makapasok sa Tanggo.
Dahil naramdaman niya ang hininga ng ibong magkahalong buhok. Ito ang nagpa-excite sa kanya. Nandito ba talaga ang mixed-haired bird? Kabanata 3177, mga bagay na nakabaon sa ilalim ng Jiaoshan. Nakakailang dito. Sabi ni Yang Xingfo na nakatayo sa tabi ng kanyang ama. Naglakad ang lahat sa portal na pinaghihiwalay ng bundok. Ito ay talagang tulad ng isang kanyan, ngunit tinawag nito ang sarili nitong isang mundo. Ang unang pakiramdam ay isang salita lamang mainit. Ngunit ang kakaiba ay hindi nila nakikita ang araw, ang apoy, at iba pa. Ngunit ramdam nila ang init. Dapat mong malaman na lahat sila ay nasa antas ng hidaw, ngunit naramdaman nila ang init sa unang pagkakataon, na sapat na upang ipaliwanag ang pagkakaiba dito. Tama ang sinabi ni Yang Xingfo na kakaiba ito. Yang. Tumingin si Yan sa paligid at nag-isip at sinabing, ang Tanggo ay ang bayan ng maalamat na Jinwo clan. Ang Jinwo ay ang araw, kaya normal na mainit dito. Yang Xingfo. Tumango upang ipakita ang kanyang pangunawa at nagtanong, Ama, naramdaman mo ba ang hininga ng amo ng ibon? Para sa mixed-haired bird, maaaring tawagin ni Yang Yan na mixed-haired bird nang walang pagpipigil, ngunit hindi pa rin naglakas loob si Yang Xingfo na gawin iyon. Siya ay isang junior, at ang may halong buhok na ibon ay ang kapareha ng kanyang ama na si Yang Yan. Ito ay isang malaking kontribusyon sa Yunmen at isang biyaya sa pagtuturo para sa kanila, ang mga juniors. Iginagalang ito ni Yang Xingfo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Noong siya ay nasa ibabang mundo noon, ang may halong buhok na ibon ay kilala bilang Birdmaster, at ang mga nakababatang henerasyon tulad ni Yang Xingfo ay tinawag iyon, kaya tinawag pa rin ito ni Yang Xingfo na Birdmaster nang magtanong siya. Nakinig si Yang Yiyo sa tanong ng kanyang anak at tumango, talaga, naririto ang hininga ng ibon na may halong buhok. Sigurado ako. Hanapin natin ito. Mukhang hindi masyadong malaki ang lugar na ito. Hanggat narito ang ibon na may halong buhok, kailangan nating mahanap ito. Oh, sige, maglibot tayo at tingnan. Tumango si Yang Xingfo, hindi nang ahas na magtanong pa. Pakiramdam niya ay parang hindi masyadong masaya ang kanyang ama. Pagkatapos ang lahat ay nagkalat upang hanapin ito. Si Yang Yiyo ay nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay medyo solemn na. Sa katunayan, bagamat naramdaman niya ang hininga ng ibong magkahalong buhok, hindi niya maramdaman ang saya sa kanyang puso, bagkus ay puno ng pag-aalala. May masamang premonition na namamalagi sa kanyang puso. Lahat sila ay nasa semi-santo na antas ng paglilinang, at napakasensitibo sa pangunawa. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pakiramdam na ito ay nagsabi sa kanya na ang halo-halong buhok na ibon ay malamang nawala sa mabuting kalagayan. Siya. Tanging dasal sa puso niya na okay lang. Sa kasalukuyan, kailangan pa niyang mahanap ang ibong may halong buhok sa lalong madaling panahon. Kapag nahanap na niya ito, malalaman niya kung nasa maayos na kondisyon ang ibon na may halong buhok o wala. Huminga ng malalim si Yang Yiyo, humakbang at lumipad sa langit. Hindi naman kalakihan ang lugar na ito, parang maliit na mundo. Malabo ang langit, at sa ibabaw ng lupa, sa abot ng mata, may mga irregular na itim na bundok, na parang nasunog. Walang damo, isang tiwangwang na lugar. Wala nang iba. Ito ay lubhang kakaiba. Patay at tahimik daw ang lugar na ito pero napakainit. May sigla daw, maliban sa mga nasunog na bundok, walang damo. Ramdam na ramdam niya ang hininga ng may halong buhok dito. Pero, walang pinagkaiba saan mang lugar. Sa kasong ito, maaari lamang nating hanapin ito. Makalipas ang isang oras, muling nagsama-sama ang lahat. Walang nakitang buhay na nilalang si Itai, sabi ni Yang Xingfu. Hindi rin namin nahanap, dumating sina Ma Chenyi at Qiunan. Walang damo dito maliban sa mga nasunog na bundok. Sabi din ni Zikan God at Demon. Ang Diyos at demonyong hari ng Diyos at dinastiyang demonyo ay bumalik at nagsabi, ang buong espasyo ay 3,000 milya ang diametro, at hinanap namin ang lahat ng direksyon, ngunit wala kaming nakita. Si Yang Yiyo mismo ay walang nahanap. Nang marinig niya ang ulat ng lahat, napangiwi siya. Totoong siya mismo ay walang nakitang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig, ngunit sigurado siya na ang ibon na may halong buhok ay dapat na nandito. Pero, may malinaw na hininga, ngunit walang kapaki-pakinabang na palatandaan. Nagkaproblema talaga siya. Ama, maaaring narito ang master ng ibon at huminga lang. Sabi ni Yang Xingfu. Yang Yiyo. Umiling at sinabing, hindi, ang hininga ng ibon na may halong buhok ay nagtagal ng mahabang panahon, hindi ito isang natitirang hininga, tiyak na may mali dito, nararamdaman ko na narito ang may halong buhok, lahat ay pumunta at tumingin ng mabuti. Oo. Dahil sinabi ni Yang Yiyo, walang dapat magkamali, lahat ay tumango at naghiwa-hiwalay muli. Gayunpaman, bumalik si Zikan God at Demon sa susunod na sandali at sinabi kay Yang Yiyo, Emperor Yun Tian, pakiramdam ko ay maaaring may mali sa mga bundok na ito, kapag narinig ni Yang Yiyo na sinabi ito ni Zikan God at Demon, naantig siya at sinabi, ano sa palagay mo, Daos Zikan? Si Zikan God at Demon ay hindi magalang at sinabi ang iniisip niya sa kanyang puso. Hindi naman kalakihan ang espasyo dito. Kung tutuusin, masasabi natin sa isang sulyap kung may problema. At saka napakasimple ng buong espasyo. Tanging ang mga nasusunog na kabundukan sa lupa lang ang pinagkaiba.
Kung may pagkakaiba, sa tingin ko dapat itong mga nasusunog na bundok. Nag-isip sandali si Yang Yiyo. Sa katunayan, mayroon din siyang haka-haka na ito. Nakatingin sa Purple Heart God at Demon, sinabi ni Yang Yiyo, ibig mong sabihin, problema pa rin ang mga nasusunog na bundok na ito. Ang Purple Heart God ay tumango at sinabi, oo, napagmasdan ko na ito noon pa. Ang mga nasusunog na bundok dito ay nakakalat sa buong espasyong ito. Tila magulo. Kung titingnan mo mula sa langit sa sandaling ito ay tila isang maze. Ito ay nagsasarili kapag pinagmamasdan ng hiwalay, ngunit ito ay isang solidong globe kung titingnan sa kabuuan. Ito ay mas parang isang natural o sadyang nakatagong porma sayon. Gumalaw ang puso ni Yang Yian matapos itong marinig. Muli siyang tumingin at nalaman na ito ay tulad ng sinabi ni Zikan God at Demon. Ang buong espasyo ay isang buo. Emperor, sandali. Malalaman ko pagkatapos kong subukan ito. Sinabi ni Zikan na Diyos at Demon, at isang gukon ang lumitaw sa kanyang kamay na may kaway ng kanyang kamay. Dang! Ang sinaunang itim na gukon sa kamay ni Zikan God at Demon ay nilalaro ang mga string ng gukon patungo sa sunog na bundok sa ibaba, na gumawa ng malutong na tunog. Isang pilak puting banal na liwanag ang lumabas mula sa gukon at pumunta sa bundok, tulad ng isang matalim na talim. Ang malakas na aura ng kapangyarihan ay lumabas, at isang inscription ang bumungad sa gukon, na nagpapahiwatig na ang gukon ng Zikan God at Demon ay hindi isang ordinaryong bagay. Ang tunog ay nagpagulat kay Yang Yian. Alam niya na ito ay isang pambihirang kayamanan. Pagkatapos ay nakita niya ang pilak na kapangyarihan na ibinubuga ng kapangyarihan ng mga kwerdas, lumukso pababa mula sa langit, nagiging isang matalim na talim na daan-daang metro ang haba, at nahulog sa isang sunog na bundok sa ibaba sa isang iglap. Boom! Isang malakas na dagandong ang tumunog. Matamang nanood si Yang Yian. Ang Jiaoshan Mountain, na tinamaan ng Purple Chin God at Demon, ay nag-crack ng may bitik, ngunit nagkaroon lamang ng malaking bitik, ngunit hindi ito gumuho gaya ng kanyang inaakala. Ipinaalam nito kay Yang Yian na tama ang Purple Chin God at Demon. May mali sa Jiaoshan Mountains na ito. Dang-dang. Pagkatapos ay may narinig pang dalawang tunog ng piano. Boom boom. Ang bundok Jiaoshan ay gumuho ng malakas. Sa kapangyarihan ng Purple Chin God at ng magic weapon ng Demon, kinailangan ng tatlong tama para pasabugan ang Jiaoshan Mountain, na sapat na upang ipakita ang tigas ng mga bundok na ito. At pagkatapos, nang gumuho ang bundok, lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Yian, at nakita niya ang sunod-sunod na nagniningas na pulang ilaw. Ngunit nalaman niya na matapos gumuho ang bundok Jiaoshan matapos bambahin ng Purple Chin God at Demon, isang bilog at kulay kahel na malajade na bagay na daan-daang metro ang haba ang lumitaw sa ilalim ng bundok, na may nagliliyab na pulang ugat na kumikislap dito, tulad ng mga daluyan ng dugo ng tao. Ito ay mas katulad. Isang malaking piraso ng troso na pinigilan o ibinaon sa ilalim ng bundok. Sa sandaling ito, si Yang Yian ay nabigla sa lahat, at naramdaman niya na ang hininga ng may halong buhok na ibon ay lumalakas. Ngunit ang mas kakaiba ay ang lumitaw sa ilalim ni Jiaoshan. Napakalaki nito, at ang nakalantad na bahagi ay daan-daang metro ang haba, ngunit ito ay napakakapal, higit sa 10 metro ang kapal, bilog at parang kahoy, at ito lamang ang nakalabas na bahagi, at tila may malaking bahagi pa na nakabaon sa lupa. Ang kulay ay orange dilaw, at ang mga ugat nito ay kumikislap at umaagos, at ito ay talagang parang mga daluyan ng dugo ng tao. Nagkatinginan sina Yang Yiyo at Zikan Shenmo, at alam nilang tama ang hula nila. Si Jiaoshan nga ang problema, o ang problema ay ibinaon sa ilalim ng bundok. Matapos lumitaw ang bahaging ito, naramdaman ni Yang Yiyo na muling lumakas ang hininga ng ibon na may halong buhok, at lalo siyang naging sigurado sa kanyang puso na narito ang may halong buhok na ibon. O malamang sa kanila. Sa isang iglap, si Yang Yiyo ay lumundag mula sa himpapawid at direktang dumaong sa harap ng isang malaking orange dilaw na troso na lumalabas sa bundok. Siya ay sumigaw ng may panginginig sa kanyang boses, sari-saring ibon, ikaw ba ay? Nariyan ka ba? Boss! Boss boss! Habang siya ay sumisigaw, ang kahel-dilaw na bagay na parang troso ay gumawa ng paghiging, na tila tumutugon sa kanya, at ang mga ugat at mga daluyan ng dugo dito ay kumikinang ng maliwanag. Nagulat si Yang Yiyo at tuwang-tuwang nilapitan ito. Gayunpaman, sa sandaling ito. Boom! Bang! Nang lapitan niya ang kahel-dilaw na troso, biglang lumabas ang napakalakas na alon ng hangin mula rito, at natigilan siya at napabalikwas ng napakalaking alon ng hangin. Sabay ding nagdusa ang Purple Heart God at Demon. Agad na naapektuhan ng hangin ang dalawa at bumaligtad sa bundok na daan-daang metro ang layo. Kabanata 3178, Napakagandang Hakbang. Ama, Banal na Panginoon. Ang malaking paggalaw dito ay ikinaalarma din ni Yang Xingfo at ng iba pa. Dahil wala silang nakita, nagmadali silang bumalik, ngunit nakita nila Yang Yiyo at Zikan God at Demon na lumilipad pabalik. Noon lang nila nakita na lumitaw sa lupa ang isang kulay kahel-dilaw na bagay na tila isang higanteng puno. Okay lang kami. Tumayo si Yang Yiyo at nagsalita. Nakatitig talaga ang mga mata niya sa harapan. Hindi siya natatakot, ngunit masaya, na nagpapakita na tama ang kanyang hula.
Pagkatapos tumingin kay Zekhan God at Demon, tinanong siya ni Yang Yiyo, Zekhan Daoyo, ano sa palagay mo? Pagkatapos magsalita, tumingin din si Yang Yiyo sa iba at sinabing, pumunta ka rin at tingnan mo, ano ang bagay na iyon. Ngunit huwag kang lumapit, kapag hinawakan mo ito, magkakaroon ng malakas na puwersa ng rebound. Siya at si Zekhan God at Demon ay parehong napabalikwas ng hangin. Bagaman hindi sila malubhang nasugatan, sila ay labis na naantig. Habang nag-uusap, humakbang muli si Yang Yiyo at ang iba pa para tumingin. Nagmuni-muni si Zekhan God at Demon, mukhang isang malaking puno na may mga inscription at porma sayon. Dapat itong gawin ng kusa para walang ibang makahawak dito. Mas mukhang natural na inukit na jade tree sa akin, ipinahayag ni Yang Xingfo ang kanyang opinyon. Nararamdaman mo ba na may nagninangas na init sa loob, na higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa labas? Sinabi ng Diyos at Demon King na si Dao Junpang. Nag-isip si Ma Chenyi at sinabing, nararamdaman ko ang matibay na katangian ng kahoy na chi. Ito ay wood attribute chi, at ito ay sobrang init sa parehong oras, na parang may malaking bowl ang apoy sa loob. Dagdag ni Kyunan. Tumingin si Yang Yiyo kay 13th sister at sinabing, 13, ano sa tingin mo? Tinanong ni Yang Yiyo ang 13 dahil isa siyang saint demon spirit na may espesyal na talento sa perception. Ang ika-13 sister ay hindi umalis upang sumagot, ngunit humakbang pasulong at lumapit, ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ito, at pagkatapos ay sinabi, ang banal na Panginoon ay tila isang malaking puno. Ang mga mata ni Yang Yiyo ay kumislap sa sandaling ito. Dalawang salita ang pumasok sa kanyang isipan si Fusang. Siyempre, iniisip niya ang Fusang Divine Tree, na isa sa 10 likas na espiritual na ugat na nagsilang ng kaguluhan, kasama ang Green Willow Divine Tree. Bagamat isang seksyon lamang ang nalantad, ang lahat ng mga kadahilanan ay tumugma. Ang tanggo ang unang lugar kung saan nagugat si Fusang pagkatapos ng kapanganakan ng kaguluhan. Ang punong Fusang ay may elemento ng apoy, na umaakit sa Golden Crow na mahulog. Ang dalawa ay nagpupuno sa isa't isa, at normal para sa kanila ang magkaroon ng napakalaking mainit na hininga. Isa pa, nang tawagin niya ang may halong buhok na ibon kanina, isang hagong ang narinig, na tila sumasagot sa kanya. Ngayong naisip niya ito, ang ibong may halong buhok ay dapat nakamag-anak sa puno ng Fusang. Ngunit hindi niya maisip kung bakit pinigilan ang puno ng Fusang sa ilalim ng Jiaoshan Mountain. Upang maging tumpak, ito ay mas katulad ng inilibing. Siyempre, hindi siya 100% sure na Fusang tree iyon, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, seksyon lang ito na nalantad. Ang full view na puno ng Fusang ay dapat na napakalaki, at inilibing at pinigilan sa ilalim ng Jiaoshan Mountain Group. Tungkol naman sa ibong may halong buhok, naniniwala siyang tiyak na konektado ito sa puno ng Fusang. Nagpasya siyang alisan ng takip ang Jiaoshan Mountain Group. Magiging malinaw ang lahat kapag nahayag ang buong view. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yiyo sa lahat, sirahin ang grupo ng Jiaoshan sa espasyong ito, kahit na kailanganin mong maghukay ng 3 talampakan sa lupa, dapat mong hukayin ang punong ito para sa akin. Ang mood ni Yang sa sandaling ito ay tumatalon, pinipigilan ang kanyang panloob na pananabik. Bakit naman? Dahil kung ito ay makumpirma na ang Fusang sagradong puno, hindi ba't magkakaroon siya ng isa pang likas na espiritual na ugat na nagluwal ng kaguluhan? Ang sagradong puno ng Fusang na umaawit kasama ng mga berdeng willow. Natatakot ako na kahit ang mga dakilang santo ay hindi mananatiling kalmado. Sa isang utos, lumipad ang lahat at nagsimulang bambahin ang grupong Jiaoshan sa hangin. Ang grupong Jiaoshan, tulad ng isang kagubatan, ay halos lahat ng dako sa mundong ito. Hindi madaling sirain ang mga grupong ito ng Jiaoshan at hukayin ang puno ng Fusang. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga taong naroroon ay malalakas na tao sa antas ng hidaw, at maaari pa rin nilang sirain ang mga Jiaoshan na ito, ngunit nangangailangan ito ng kaunting pagsisikap. Ngunit may lakas sa mga numero. Ito ay dapat palaging mas mabilis. Hindi rin nagkaimik si Yang Yiyo. Lumipad siya, inipon ang kanyang lakas, at ginamit ang mahiwagang kapangyarihan ng palad ng makalangit na parusa upang tamaan ang mga bundok sa ibaba ng isang palad. Boom boom. Boom boom boom. Kasama ang kanyang anak na si Yang Xingfo at Zekhan Shenmo at iba pa, ang buong espasyo ng tanggo ay umuungal ng ilang sandali. Pagkatapos ng isang buong araw. Tapos na. Ang Jiaoshan Group ay ganap na nawasak, at ang lupa sa ibaba ay nalantad sa isang orange dilaw na eksena. Upang maging tumpak, ito ay isang matayog na puno na nakahiga sa lupa. Hayes! Hindi napigilan ni Yang Yiyan na mapabuntong hininga. Aking kabutihan, ang punong ito ay halos 1,000 milya ang haba at halos 100 milya ang lapad. Parang mundo sa lupa. Mayroong hindi mabilang na mga sangay. Sa simula, ang bahaging nakalantad sa labas ng sabog ito ni Zekhan Shenmo ay maaari lamang ituring na pinakamaliit na sangay sa kanila. Nakatingin sa ibaba mula sa himpapawid, ito ay lubhang nakakagulat. Napakalaking matayog na puno. Bagamat wala itong mga dahon, ang mga sanga nito ay masikip at napakaganda. Ang pangunahing katawan ay nagniningning na may mga pattern na tulad ng spider web, at ang buong katawan ay nagniningning na may orange dilaw na liwanag.
Bagamat hindi ito nakasisilaw, pinaliwanag nito ang mundong ito. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Yiyan na ang hindi mabilang na mga pattern ay isang uri ng puwersang nagtatanggol na sadyang inayos ng mga tao. O hindi isang pagmamalabos na sabihin na ito ay isang selyo ng pagsupil. Anong malaking kamay? Isang malaking kamay. Hindi napigilan ni Yang Yiyan na mapabuntong hininga. May sumupil talaga sa isang sagradong puno ng fusang na isinilang sa kaguluhan at ibinaon ito sa lupa sa ilalim ng bundok. Napakalakas ng nakakapasong init kaya kailangan nila ng mana defense para maabot ito. Ito ay kapag ang sagradong puno ay pinigilan. Kung walang selyo upang sugpuin ito, naniniwala si Yang Yiyan na ang nakakapasong init ng sagradong puno ng fusang lamang ang masusunog sa kanila hanggang sa mamatay. Mula sa mga bakas na ito, makumpirma na ni Yang Yiyan na ito ang sagradong puno ng fusang, isa sa 10 likas na espiritual na ugat na nagsilang ng kaguluhan. Bukod dito, naramdaman niyang isa pa rin itong ganap na sagradong puno ng fusang, hindi isang sagradong punong walang pangunahing kamalayan tulad ng sagradong punong Green Willow. Sa kasamaang palad, hindi ito maganda ang hitsura. Nilunok ang kanyang laway, huminga ng malalim si Yang Yiyo at lumipad pababa. Pansamantalang isinantabi ang puno ng fusang, gusto muna niyang hanapin ang ibong may halong buhok. At may target na siya. Matapos lumitaw ang buong hitsura ng sagradong puno ng fusang, nakakita siya ng isang punto sa gitna ng puno ng kahoy na maaaring magamit. Napakalakas ng hininga ng ibong may halong buhok doon. Bumaba siya at dumiretso sa gitna ng ball. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yiyo ang punto kung saan nag-intertwined ang mga ugat. Ito ay ganap na naiiba sa ibang mga lugar. Ang mga ugat sa gitna ng puno ng kahoy ay naging bilog at magkakaugnay, na nagpapakita ng sukat na 9 na metro. Mas mukhang isang sinaunang totem, isang diagram na may 2 elemento, ngunit mas komplikado. Sa oras na ito, bulalas ng Diyos at Demon King na si Wu Junpang. Tumingin sa kanya si Yang Yiyo at nagtanong, nakikilala ba ng Diyos at Demon King ang pattern na ito? Medyo hindi rin sigurado ang Diyos at Demon King na si Wu Junpang at sinabing, mukhang halos kapareho ito ng totem ng Yin Yang Daoist School. Nakita ko na ito sa classics dati. Ito ay halos kapareho. Dapat ay ang Yin Yang Daoist School. Bagamat hindi pa ako nakapunta sa Yin Yang Daoist School, ito ang ipinagbabawal na talaan ng aklat ng mga demonstrator ng aking Diyos. Ito, Yin Yang Daoist School. Bulong ni Yang Yiyo sa kanyang sarili ng may pag-iisip. Ang kapangyarihan at aura dito sa Emperor Yuntian ay ang pinakamalakas, kaya mas mabuting mag-ingat. Sabi ni Zikon God and Demon. Sa katunayan, naramdaman din ni Yang Yiyo na ang malakas na aura sa gitnang node ng pangunahing kalsada ng Fusang God Tree ay nagpapalpitate sa kanya. Pero napakalakas ng aura ng ibong may halong buhok dito. Siya ngayon ay may mga pagdududa na ang may halong buhok na ibon ay malamang na natatakan sa loob, kaya dapat niyang subukang sirain ang selyo kahit na ano paman. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yiyo, lumayo kayong lahat, susubukan ko. Nang marinig ito, lumipad ang lahat ng libu-libong metro sa itaas ng langit. Huminga ng malalim si Yang Yiyo, itinaas ang kanyang palad at sinabi, break the heaven and earth. Ito ang pangalawang palad ng Heaven Punishment Palm, at ito rin ang pinakamalakas na palad na magagamit niya sa kasalukuyan. Hindi niya magagamit ang ikatlong palad ng Heaven Punishment Avenue. Boom! Nakuha niya ang kanyang peak magic power at biglang nataman ang pattern ng 2-element pattern sa gitna ng Fusang Divine Tree. Nagkaroon ng dagandong. Ito ay nanginginig sa lupa. Ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng buzz, at isang nagninangas na pula at mainit na banal na liwanag ang sumambulat mula sa pattern ng 2 elemento. Sa sandaling ito, nasuspine siya sa himpapawid, 70 hanggang 80 metro ang layo mula sa Fusang Divine Tree. Maliwanag na nang hampasin niya ito ng kanyang palad, libu-libong pattern sa puno ng fusang ang kumikislap at sumambulat, na nagkupo sa gitnang pattern, at biglang sumabog sa nagninangas na pulang ilaw na ito na sumugod sa kalangitan. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yang Yiyo ay nagbago ng husto. Ang nagninangas na pulang ilaw na ito ay nagpang-inig sa kanya sa takot. Ipinatawag niya ang Green Willow Divine Tree nang walang pag-aalinlangan at mabilis itong hinimok. Boom! Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yiyan ang isang malaking puwersa na bumangga sa Green Willow Tree sa kanyang kamay, at pagkatapos ay lumipad siya na parang apoy. Ang ikinatuwa niya ay nakaharang ang Green Willow Tree sa pulang ilaw. Ngunit sinugod din siya sa langit ng libu-libong metro bago huminto. Kailan? Nawala ang pulang ilaw, napabuntong hininga siya, at basang-basa ng malamig na pawis ang buong katawan. Kabanata 3179 na isang dilema. Naisip ni Yang Yiyan na magiging napakalakas ng rebound force, at handa siya, ngunit nabigla pa rin siya. Kung hindi niya pinatawag ang Green Willow Tree para lumaban, ang rebound na ito ay sapat na para patayin siya. Nilunok ang kanyang laway, huminga ng malalim si Yang Yiyan, pinakalma ang kanyang panloob na alon, at muling umilo pababa upang pagmasdan ang Fusang Tree. Ito ay isang malapit na tawag, at siya ay talagang medyo may kumpiyansa. Dahil nasa kamay niya ang Green Willow Tree, maaari siyang mag-rebound sa mababang antas. At kamag-anak ang rebound force sa Fusang Tree, hanggat hindi niya ito hinawakan, hindi siya rebound.
Susunod, naisip ni Yang Yian kung paano masira ang pattern ng dalawang elemento sa gitnang punto, at dapat na maunawaan niya kung ano ang nangyayari. Ngunit sa muli niyang paglapit ay isang mahinang boses ang biglang tumunog sa kanyang isipan. Weak, weak chicken you, bilasan mo, may mga malalakas na nagbabantay, hindi ka match, go. Dahil sa boses na ito, nanginginig siya at nasa sabik. Boses iyon ng ibon na may halong buhok, masyado siyang pamilyar dito. After so many years, this guy still called him a weak lang, walang nagbago. Dati ay naiinis siya, ngunit ngayon ay nasa sabik siya at medyo pala kaibigan. Nagmamadali niyang sinabi, Zamao Niao, ikaw. Kamusta ka? Nasa loob ka ba ng sagradong puno ng Fusang? Oh, ikaw na mahina, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, umalis ka kaagad, ito ang lugar kung saan partikular akong niloloko ng mga tao, napakalakas ng kalaban, ikaw, bilasan mo at umalis. Ang boses ni Zamao Niao ay nag-aalala, ngunit hindi niya sinagot ang tanong ni Yang Yiyo, ngunit hinimok lamang si Yang Yiyo na umalis kaagad. Hindi kinabahan si Yang Yiyo, ngunit tumawa at sinabing, okay, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. I came to find you specially. Ngayong nahanap na kita, babawiin kita. Kahit na ikaw ay isang malakas na tao ng Holy Dao, ano ang problema? Kung dumating ka, matatalo ko pa rin siya. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon mo, huwag ka nang magsalita ng kalokohan, hayaan mo akong umalis, alam mo ang pagkatao ko, at mas kilala mo ako, Yang Yiyo. Ikaw ang aking kasama, at ngayong alam ko na ikaw ay nasa isang masamang kalagayan, hayaan mo akong umalis, hindi ba ito isang sampal sa aking mukha? Sabihin mo sa akin ang sitwasyon, gagawa ako ng paraan para iligtas ka. Hindi madaling humanap ng walang hiyang tulad mo, paano ako makakabalik ng walang dala, ano bang nangyayari? Paano ka nakarating dito? At sinong sinasabi mo? Nagsalita si Yang Yiyo ng mahabang talata sa isang buntong hininga, at nagtanong din ng ilang katanungan, na nagpapakita ng kanyang posisyon kay Zi Alberto. Ikaw, sayang. Napabuntong hininga si Zi Habango, ngunit alam niya ang karakter ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay sinabi niya, ikaw na mahinang manok, paano ko, ang master ng ibon, sasabihin mo. Bagamat sinabi niya iyon, si Zhou ay puno ng emosyon sa kanyang puso. Itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikon at magsalita ng mabilis. Pinutol ni Yang Yian ang Zamao Bird. Bumantong hininga si Zamao Bird at sinabing, sayang, pagkarating ko sa God Realm, nagpunta ako rito sa pamamagitan ng instinct. Pagkatapos ay may ilang minanang alaala ang lumitaw sa aking isipan, at alam ko ang ilang mga bagay. O dapat kong sabihin na natagpuan ko ang Fusang Sacred Tree at nakakuha ng ilang minanang alaala. Pagkatapos ko, alam kong ito ang tunay na bayan ng aking Jinwoo clan, at ang Fusang Sacred Tree ay ang kasamang sagradong puno ng aking clan, ngunit ang lahat ng mga miyembro ng clan ay wala na, at ang Fusang Sacred Tree ay umatras din sa sakuna, at napigilan dito ng isang tao. Natural, gusto kong iligtas ang Fusang Sacred Tree, ngunit ako ay pinigilan at tinatakan sa loob ng Fusang Sacred Tree. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yang Yian na pigilan ang Zamao Bird at sinabing, sino ito? Bakit nila pinigilan at tinatakan ka at ang Fusang Sacred Tree? Bagamat itinago ng lalaking iyon ang kanyang mukha noon, paano niya ito maitatago kay Bird Master? Nang maglaon, nakakuha ako ng ilang impormasyon mula sa Fusang Sacred Tree at nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Isa siyang clone ng Daoist Master ng Yin-Yang Daoist Sect. Ang matandang bastard, bilang isang Daoist Master, ay talagang itinago ang katotohanan at nagplano upang makuha ang kapangyarihan ng Fusang Sacred Tree. Pagkatapos pinuhin ang Sirang Tang Valley, bumuo siya ng malaking pormasayon para sugpuin ang Fusang Sacred Tree. Ginawa niya ito para sa kapangyarihan ni Fusang, ngunit paano niya mapadalisay ang Fusang Sacred Tree? Isa sa 10 likas na espiritual na ugat na ipinanganak sa kaguluhan, sa ilang lawak, si Fusang ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya bilang isang Daoist Master. Sa kasamaang palad, ang sagradong puno ng Fusang ay napinsala ng husto ng sakuna ng langit at lupa, at gumamit siya ng panlilinlang upang sugpuin at itatak ito rito. Sa paglipas ng hindi mabilang na mga taon, ginamit niya ang kapangyarihan ng malaking pormasayon upang sakupin ang kapangyarihan upang pinuhin ang Fusang Sacred Tree, ngunit ang Fusang Sacred Tree ay masyadong mataas na antas para sa kanya upang pinuhin. Ang kapangyarihan na hinihigop ay napakaliit. Sa kasamaang palad, ang kapalaran ay naglalaro ng mga trick sa mga tao. Ang aking hitsura ay nagtulak sa lahat ng pag-iisip na ito sa kailaliman sa pamamagitan ng isang malaking hakbang. Bilang isang Golden Crow, mayroon akong pinakamalakas na apoy sa mundo at kayang pinuhin ang lahat. Ang Golden Crow at Fusang ay nagpupuno sa isa't isa. Bilang resulta, lumitaw ako dito sa pamamagitan ng likas na hilig at natagpuan ang sagradong puno ng Fusang. Sa araw na iyon, siya ay nagpakita at pinigilan ako at tinatakan ako sa sagradong puno ng Fusang, dinalisay ang aking apoy na gininto ang uwak, at isinakripisyo ang pormasayon, kaya't ang apoy ng gininto ang uwak ay nagsakripisyo sa sagradong puno ng Fusang. Nagtagumpay ang pagsasabuatan ng Yin-Yang Daoist Master. Sa paglipas ng mga taon, ang kapangyarihan ng sagradong puno ng Fusang at ako ay nahugot niya.
Ngayon ay nasa estado na kami ng pagod. Kapag natapos na ang banal na perla sa puso ng punong fusang, ito na ang panahon na mawawala kami ng sagradong puno ng fusang, nang matapos magsalita si Zamao Bird, ang kanyang mga salita ay puno ng puot at pagkawasak. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yang Yiu na magtanong, sandali. Ang ibig mong sabihin ay ginamit ng Yin Yang Daoist Master ang Porma Sayon para agawin ang kapangyarihan mo at ng fusang Sacred Tree, at ang iyong kapangyarihan ay naging isang butil ng kapangyarihan sa gitna ng puno. Kung gayon, kung sisirain ko ang Porma Sayon, masasabi bang maaaring bumalik ang iyong kapangyarihan? Mapait na sinabi ni Master and the Master, sa teorya, ito ay totoo, ngunit ang kahirapan ay hindi mo masisira ang pagtatanggol ng Porma Sayon sa puso ng puno. Kahit na ito ay isang silang at sakripisyong Porma Sayon na itinakda ng pagkakatawang tao ng Yin Yang Daoist Master, ito rin ay isang mataas na antas na banal na paraan. At kahit na masira mo ang Porma Sayon, ano ang una mong magagawa? Ang pagbuo ng Yin Yang ito ay una mong magagawa. Oras. Kapag dumating na ang bastos na iyon, matatapos na kayong lahat. Kaya't umalis na kayong mahinang manok, ngunit hindi pa kayo nakatuntong sa banal na daan ay nahahati sa malakas at mahina. Talagang medyo kinabahan si Yang Yiu nang marinig niya ito. Alam niyang tama ang sinabi ni Zhou. Nakaharap sa isang Daoist Master. Ang clone ay talagang lampas sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Kahit na hindi niya alam kung gaano kataas ang cultivation level ng Yin Yang Daoist Master, naiisip niya na bilang isang Daoist Master, hindi siya mahina. Mayroong 9 na antas ng banal na Dao. Anong antas ang magiging Master ni Yin Yang Daoist? Hindi alam ni Yang Yiu, ngunit maaari niyang hulaan na ito ay isang mataas na antas ng Saint Dao. Kahit na ang Yin Yang Dao Master mismo ay hindi dumating, at nagpadala ng isang clone, ito ay tinatansya na ito ay tiyak na wala sa unang antas ng Saint Dao. Hanggat ito ay isang malakas na tao sa o higit pa sa ikalawang antas ng Saint Dao, hindi niya ito kakayanin. Siya, natahimik sa kanyang puso. Ayon sa sinabi ni Zihao, mahihirapan siyang basagin ang makapangyarihang Three Heart and Transformation, o ang pattern ng dalawang elemento. Kahit nasirain niya ito, hindi maiiwasang maaalarma nito ang Yin Yang Dao Master. Sa sandaling dumating ang Yin Yang Dao Master, siya ay patay na. Ito ay talagang isang dilema. Ano ang gagawin? Dapat ba akong umalis? O subukan ito? Kabanata 3180, dumating ang avatar ng Yin Yang Master. Ha! Huminga ng mabahong hangin si Yang Yiu at ngumisi, mayroon akong mahiwagang instrumento sa aking kamay, ang Green Willow, na kapareho ng antas ng fusang Sacred Tree. Dapat ay sapat na ito para masira ang Porma Sayon. Ikaw, natigilan si Z. Sa sobrang tagal na sinundan niya si Yang Yiu, kilalang kilala niya si Yang Yiu. Nang sabihin ito ni Yang Yiu, nakagawa na siya ng desisyon. Nagpatuloy si Yang Yiu, naranasan ko na ang maraming buhay at kamatayan sa daan. Kilala mo ako. Hindi ko estilo ang pag-atres. Pabayaan ang Yin Yang Master, kahit ang daan ng langit ay maaaring baligtarin. May mga bagay na dapat subukan. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yang Yiu ay puno ng determinasyon. Si Yang Xingfu at ang iba ay libu-libong metro ang layo mula kay Yang Yiu. Nakita nila si Yang Yiu na kausap ang sarili, ngunit hindi nila alam kung sino ang kausap niya. Ngunit pagkatapos ay narinig nilang lumingon si Yang Yiu at sinabi sa kanila, lumabas kayo at hintayin ako. Nagpa siya si Yang Yiu na kumuha ng pagkakataon, ngunit itinuring din niya ang kanyang anak na si Yang Xingfu at iba pa. Kung talagang mayroong Daoist clone na bumababa sa tanggo, ito ay isang kalamidad. Ayaw niyang madamay pa ang ibang tao. Ang pagpapalabas at paghihintay sa kanila ay para na rin sa kanilang kaligtasan. Ama, pumunta ka. Direktang pinutol ni Yang Yiu ang kanyang anak na si Yang Xingfu, ngunit ang tono nito ay puno ng dominanti at hindi mapabulaanan. Okay, mapait na ngumiti si Yang Xingfu. Alam niya ang ugali ng kanyang ama. Hindi man niya sinabi kung bakit, medyo nahulaan din niya. Anong mga peligrosong bagay ang maaaring gawin ng kanyang ama sa susunod, at alam niya sa kanyang puso na maraming beses, hindi sila makakatulong, ngunit maaaring maging pabigat sa kanyang ama. Sa sandaling ito, kinasusuklaman ni Yang Xingfu na ang kanyang paglilinang ay masyadong mahina para tulungan ang kanyang ama. Para naman sa iba, bagamat gusto nilang manatili, alam nilang walang silbi ang pagsasabi pa pagkatapos makita ang pag-uusap ni Yang Yiu at ng kanyang anak. Sila, makaalis lang. Matapos lumabas ang kanyang anak na si Yang Xingfu at ang iba pa. Tiningnan ni Yang Yiu ang pattern ng dalawang elemento, hawak ang berdeng willow sa kanyang kamay, handang subukan ito. Naniniwala siya na ang kapangyarihan ng berdeng willow ay maaari pa ring masira ang isang Porma Sayon. Ikaw, ang Green Willow Divine Tree talaga. Nagulat ang boses ni Zamao Bird. Tumawa si Yang Yiu at sinabing, kumanda, magsisimula na ako. Ikaw na mahinang manok, kahit na masira mo ang Porma Sayon, ang clone ng Yin Yang Daoist Master ay tiyak na darating, at ito ay magiging parehong pagtatapos, kaya bakit mag-abala? Walang magawang sabi ni Zamao Bird. Stupid, ano ang alam mo, kung masisira ko ang formation, hindi ka ba makakalaban ng fusang Divine Tree?
Hindi ako naniniwala na magkasama kayo ng Fusang Divine Tree ay hindi kayang talunin ng isang clone ng Yin Yang Daoist Master, sumpa ni Yang Yiyo. Wait lang, it takes time, naiintindihan mo ba? Aabutin ng kahit kalahating oras para makarecover tayo. Sa kalahating oras, maaring patayin ka ng Yin Yang Daoist Master ng 10,000 beses. What's the use, galit din si Zhao Niao. Sa katunayan, ayaw niyang makipagsapalaran si Yang Yiyo. Okay, stop talking nonsense. Sisimulan ko na. Pagdating ng panahon, lalaban ako hanggang kamatayan at susubukan kong ipagpaliban ka. Di ba sabi mo clone din yun? Dahil clone yan, hindi naman ganoon kalakas. Hindi ako naniniwala na hindi ko siya kayang patayin at antalahin ng kalahating oras. Walang pakialam na sabi ni Yang Yiyo. Sa totoo lang, alam nilang lahat sa kanilang mga puso na ito ay isang sugal lamang sa swerte. Ang clone ng Yin Yang Daoist Master ay ang Daoist Master din, at hindi siya mahina. Bukod dito, kahit na ang Zhao Niao at ang Fusang Divine Tree ay makaahon sa gulo at makabawi ng kanilang lakas, hindi tiyak na makukuha ng kabilang partido ang clone ng Yin Yang Daoist Master. Kalimutan mo na ito, dahil iyon ang kaso, magsugal tayo. Bilasan mo at tandaan mong pumasok sa puno ng puso upang makita ako sa lalong madaling panahon pagkatapos masira ang porma sayon, seryosong wika ni Zhao Niao. Natigilan si Yang Yian at sinabing, bakit kita makikita? Kailangan kong harapin ang Yin Yang Daoist Master sa lalong madaling panahon. Huwag mo nang tanungin kung bakit. Sumama ka lang kung hihilingin ko sa iyo. Kung kaya mong sumugal, ako, ang master ng ibon, ay maaari ring sumugal. Sabi ng ibon na may halong buhok. Okay, nakuha ko. Naiinip na sumagot si Yang Yian, ngunit naalala niya ito sa kanyang puso. Alam niyang napaka-maaasahan ng ibong may halong buhok sa harap ng malalaking bagay. Dahil pinapasok siya nito sa Tree Heart sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay hayaan siyang pumasok. Matapos mahulog ang mga salita, hinimok ni Yang Yian ang Green Willow Divine Tree sa kanyang kamay, at patuloy na inilipat ang kapangyarihan ng batas ng pagkakaisa sa Divine Core sa Green Willow Divine Tree. Pagkatapos ay nag-isip siya ng sama-sama, at ang kapangyarihan ng 10 dakilang katangian ng dao na mga puno ng dao ay nagkakaisa bilang isang pagtitipon. Sa wakas, hinimok niya ang patnubay ng puso ng langit, at biglang iwinagayway ito sa pattern ng Yin at Yang sa puso ng Fusang Divine Tree. I-break mo to para sa akin. Si Yang Yian ay umungal, at ang ilaw ng berdeng willow ay sumabog, at ang buong mundo ng tanggo ay agad na naging isang berdeng willow. Lumiwanag ang isang madilim na berde at dumiretso sa pattern ng Yin at Yang. Boom! Walang tunog na nakakabasag ng lupa gaya ng inaasahan, ngunit isang mapurol na tunog sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay isang nagninangas na pulang ilaw ang lumitaw. Ito ay ang pagbuo ng rebounding. Pero, sa pagkakataong ito ay hindi siya pinabayaan ng Green Willow Divine Tree. Sa mas mababa sa 3 paghinga. Nagkaroon lang ng crack. Sa susunod na sandali, nawala ang lahat ng halos. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo. Siya ang nakabasag ng formation. Sa pagtingin sa paligid, ang pattern ng dalawang elemento sa Fusang Divine Tree ay nawala, at ang mga ugat sa buong puno ng kahoy ay lumabo din. Nangangahulugan ito na ang porma sayon na inukit ng Yin Yang Daoist Master sa Fusang Divine Tree ay sinira niya. Pumasok ka dali. Ang tinig ng ibon na may halong buhok ay biglang tumunog. Darating. Hindi nagatubili si Yang Yiyo, at lumipad pababa at dumiretso sa gitna ng puno. May isang butas na may diameter na higit sa 30 metro sa lugar kung saan orihinal ang pattern ng dalawang elemento. Iyon ang pasukan sa puso ng puno, at ito rin ang lugar kung saan tinatakan ang magkahalong buhok na ibon. Ang butas ng puno na may diameter na mahigit 30 metro ay parang maliit na wormhole sa puno ng malaking sagradong puno ng Fusang. Lumipad si Yang Yiyo sa pasukan ng butas ng puno. Nang siya ay papasok na, isang napakarilag ngunit galit na boses ang tumunog, napakatapang ng magnanakaw. Boss! Isa lang itong sumpa, ngunit nagpagulong-gulong ang ulo ni Yang Yiyo at ang kanyang kaluluwa ay naguguluhan. Bumilis ang pintig ng kanyang puso, at naramdaman niya ang walang katumbas na pressure, na parabang sesabog ang buong mundo ng tanggo sa susunod na sandali. Walang oras ang mahinang manok, pasok ka dali, huwag kang mag-alala sa kanya, napakalayo ng tunog, at wala pang isang segundo, dadating na, huwag kang magdadaldol. Ang ibong may halong buhok ay humihimok sa magkahalong boses. Nilunok ni Yang Yiyo ang kanyang laway, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sumugod sa butas ng puno na parang kidlat. Wala pang 3 paghinga, tila naglakbay siya ng 12-12 milya sa isang tuwid na linya. Sa wakas, inihinto niya ang sasakyan dahil nakita niya ang dalawang nagninangas na apoy sa kanyang harapan, isang kulay kahel at ang isa ay pula. At sa itaas ng dalawang apoy ay may pulang butil. Mahinang manok-lunukan ang butil na ito, sabi ng ibon na may halong buhok. Natigilan si Yang Yiyo. Ang boses ay nagmula sa pulang apoy. Alam niyang ang apoy na ito ay ang may halong buhok na ibon, na sumusuporta sa kanyang kakaibang anyo sa ngayon. At ang isa pang orange, kung tama ang hula ko, ay dapat na ang punong kaluluwa ng Fusang God Tree. Tungkol naman sa butil.
Walang alinlangan na ito ay ang kapangyarihan ng Fusang God Tree at ang magkahalong buhok na ibon. Upang maging tumpak, ito ay ang kapangyarihan ng Fusang God Tree. Ang pagkakaroon ng ibong may halong buhok ay panimulang aklat lamang para sa Yin Yang Daoist Master upang kunin ang Fusang God Tree. Isang maapoy na pulang butil na kasing laki ng walnut, mararamdaman ni Yang Yiyo ang malakas na kapangyarihang nakapaloob dito mula sa malayo, na lubhang nakakatakot. Nang marinig ang ibon na may halong buhok na humihiling sa kanya na lunukan ang butil, natigilan si Yang Yiyo. Ano? Akala niya mali ang narinig niya. Tama ang narinig mo. Sa pamamagitan lamang ng pagluwa ng butil maaari nating labanan ang Yin Yang Daoist Master. Kung hindi, lahat tayo ay mapapahamak. Sabi ng ibon. Nakaramdam ng pagkalito si Yang Yiyo. Bagamat gusto niyang samuka, alam din niyang isa itong kakaibang kayamanan sa mundo, ngunit. Huminga siya ng malalim, sigurado ka ba, tanga? Ito ang kapangyarihan mo at ng Fusang Divine Tree. Paano ko lulunukin ito? Kung lulunukin ko ito, hindi ba ako magiging katulad ng Yin Yang Daoist Master? At saka, sigurado ka na makakayanan ko ang malakas na enerhiya sa butil na ito kung lulunukin ko ito. Hindi alam ng Yin Yang Daoist Master kung magkano ang halaga para kalkulahin ang Fusang Divine Tree at ang ibon, kunin ang kanilang kapangyarihan, at gawing butil na ito. Kung nilunok niya ito, hindi ba iba ang mararamdaman ni Yang Yiyo sa Yin Yang Daoist Master? Sa kanyang puso, hindi niya itinuturing ang ibon bilang isang tagalabas. O wiklang, walang oras. Lunukan mo na lang kung sasabihin ko sa iyo. Iba ito sa bastos na Yin Yang Daoist Master na iyon. Kapag hindi ka samipot, mapahamak tayo. Ngayong nilunok mo na ito, para na tayong niligtas. Huwag kang mag-alala, hindi ka sasabog at mamamatay. 80% lang ang laman ng kapangyarihan nito. Bilasan mo na, sabi ng ibon. Sa oras na ito, isa pang matandang boses ang tumunog, Daoyu, lahat ay nakapirming numero. Ang iba ay sasabog at mamamatay kapag nilamon nila ito, ngunit ikaw ay nasa Fountain of Youth at Green Willow, kaya walang magiging problema. Sa kabilang banda, ito ay magdadala sa iyo ng mga benepisyo. Dapat ay magagawa ang pakikipaglaban sa clone ng Yin Yang Daoist Master. Datuyo ang mag-alala tungkol dito, dun. Sa sandaling ito, ang boses ay nagmula sa orange na apoy. Siyempre, ito ay isang imahe lamang upang sabihin ng apoy. Alam ni Yang Yiyo na iyon ang orihinal na espiritu ng sagradong puno ng Fusang. Nang marinig ito, alam din ni Yang Yiyo na mayroon siyang pagpipilian. Aniya, salamat sa tulong mo, pero gusto ko pa ring itanong, kung lulunukin ko ang butil na ito, gaano kalaki ang epekto nito sa iyo? Narinig lamang niya ang Fusang God Tree na nagsabi, hindi, nawawalan lang tayo ng lakas. Kapag nasira mo ang Porma Sion, maliligtas ang ating buhay. Unti-unti nating maililinang muli ang nawalang lakas, ngunit kung hindi mo lulunukin ang butil, hindi ka magiging kwalipikadong lumaban sa clone ng Yin Yang Daoist Master. Sa huli, lahat tayo ay mamamatay. Ang clone ng Yin Yang Daoist Master ay isang malakas na tao sa ikatlong antas ng Holy Dao. Kung wala ang kapangyarihan ng butil, hindi ka makakalaban. Mabawi man natin ang kapangyarihan, baka hindi na tayo lumaban. Matagal nang bumagsak ang lakas ko. Lahat ng bagay ngayon ay kapalaran. Si Daoyu ay isang taong lumalaban sa langit at kayang tiisin ito. Si Yang Yiyo ngayon ay may ilalim na linya sa kanyang puso. Eto na, sabi ng Fusang God Tree. Nakaramdam din si Yang Yiyo ng pang-aapi sa sandaling ito. Alam niyang dumating na ang clone ng Yin Yang Daoist Master. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang butil sa kanyang kamay gamit ang kanyang kamay, at sa susunod na sandali ay ibinuko niya ang kanyang bibig at nilunok iyon. Boom! Sa sandaling mas ubo ang butil, sumabog ito sa katawan ng isang putok, na naging walang kapantay na enerhiya. Dagandong! Natunaw ang malakas na enerhiya sa katawan, at naramdaman ni Yang Yiyo na sasabog na siya at mamamatay. Hindi niya maiwasang magpakawala ng mahabang dagandong. Ngunit naramdaman din niya ang walang hangganang kapangyarihan. Alam niyang kailangan niyang ilabas ang kapangyarihang ito, kung hindi ay tiyak na sasabog siya. Ang pamamaraan ng Chen Kun Daoxiang ay ginamit niya ng sukdulan. Ang banal na core ay hinihigop at pinino ito ng baliw. Nilamon ito ng 10 malalaking puno ng Dao, at parang umiinom lang ito ng tubig mula sa ilog. Walang paraan, masyadong malakas ang pisikal na lakas. Sa isang iglap, namula ang mga mata ni Yang Yiyan. Nagkaroon din siya ng ideya, pamitik ang kanyang mga daliri, at 2 patak ng Fountain of Youth ang lumipad patungo sa magkahalong buhok na ibon at sa kaluluwa ng puno ng Fusang. Wala siyang pakialam kung gagana ito o hindi, umaasa lang na tulungan sila, at pagkatapos ay kumislap siya at nagmamadaling lumabas sa butas ng puno. Ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay wala nang mailalabas, kaya kailangan niyang lumabas at makipaglaban sa clone ng Yin Yang Daoist Master. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata.